Siya ay isang salagubang, isang uri ng uwang na kilala sa paggulong ng dumi, bilugan at kasuklam-suklam. Ngunit hindi ako nag-atubiling lunukin ito ng buhay. Kahit nagpupumiglas ito sa bibig ko, pinilit kong tiisin ang pandidiri at nilulon ito ng buo. Lahat ng ito ay dahil sa nalalapit na araw ng pagkamulat. Ang mga magigising sa buong mundo ay unti-unting makakamit ang kanilang mga kakayahan, magkakaroon ng malalakas na mekabakal. Ang nakatakdang mekabakal ay nakabatay sa kung anong kinain sa araw na yon. May kumain ng kalapati, nagkaroon ng pakpak ang mekabakal at lumipad sa langit. May kumain ng palikpik ng pating, na puno ng ngiping bakal at naging hari ng karagatan. May kumain pa nga ng salamin, naging invisible ang mekabakal. At ako, pagkatapos ng aking pagbabalik mula sa nakaraang buhay, nagising ang aking antas Diyos na abilidad sa mekabakal, Panginoon ng lahi. Sa pagkain ng insekto, maaabsorb ko ang kanilang esensya para baguhin ang aking nakatakdang mekabakal. Kumain ng salaginto, golden beetle, para makuha ang mekabakal na higante. Kumain ng salagubang na tigre para makuha ang mekabakal na mabangis. Lahat ng ito ay dahil sa sentral na tabletang bato na nakuha ko sa nakaraang buhay, na tumulong sa akin na magising ang aking abilidad bago pa mangyari ang pagbabago. Ngayong nagbalik na ako, gagawin kong makapangyarihang Diyos ng digmaang mekabakal ang sarili ko. Insekto na may lakas ang unang pumasok sa isip ko ay ang langgam, na kayang bumuhat ng 400 beses ng bigat ng katawan. Ngunit ang salagubang ay kayang bumuhat ng 1,141 beses ng bigat nito. Kaya ang unang ginawa ko pagkatapos ng pagbabalik ay pumunta sa pagtatanghal ng mga insekto sa lungsod ng Maynila at gumastos ng malaki para bumili ng isang salaginto. Pinagtawanan ako ng lahat, tinawag na baliw, ngunit wala akong pakialam. Bigla napatingin ako sa gilid. Sa kamay ng isang kolektor ng insekto, may maliit na kahon na naglalaman ng isang itim at puting insekto na parang uwang. Hindi ba yan ang uwang na Hercules ang may pinakamalakas na puwersa sa mundo ng insekto, kaya nitong tiisin kahit masagasaan ng kotse? Kung ang salagubang ay kumakatawan sa lakas, ang uwang na Hercules ay kumakatawan sa depensa. Sa akin yan? Paano kung sayo nga? Magpustahan tayo. Mamaya, kakainin ko ang salaginto sa harap ng lahat. Ibibigay mo sa akin ang uwang na Hercules mo, pwede ba? Nag-alinlangan ng kaunti ang kolektor. Ang uwang na Hercules ay taga-Amerika, matagal din siyang naghintay bago nakakuha ng isa. Tiyak na ayaw niyang ibigay ito. Ngunit maraming tao dito, kasama na ang ilang kakilala niya. Ayaw niyang mapahiya. Sa huli, nagitnit siya, mabangis ang tingin. CJ. Pero kailangan mo talagang kainin yan. Walang problema, agad akong pumayag. Pagkatapos ng mga 5 minuto, isang transparent na kahon ang iniabot sa akin. Sa loob, may isang gintong salagubang na gumagapang, paminsan-minsan ay kumakalkal sa lupa. Binuksan ko ang kahon at hinawakan ito. Kumpara sa mga karimari-marim na nagbagong anyong nilalang sa nakaraan kong buhay, itong salagubang ay maituturing ng pinakamasarap na pagkain. Isang kagat lang, ang protina nito ay 6 na beses kaysa sa karne ng baka. Ano, takot ka na ba? Gusto mo ihanap kita ng kusinero? Kung hindi mo kayang kainin, huwag mong pilitin ang sarili mo, patuloy na pang-aasar ng kolektor. Na, ipikit mo lang ang mata mo, isang kagat lang, tapos na, nakisali na rin ang iba. Ngumisi lang ako, walang pag-aalinlangang inihagis ang salagubang sa bibig ko at ninuya ito ng may tunog. Nakita ito ng lahat na tahimik ang paligid. Nilunok ng buhay. Akala nila ipiprito ko pa. Talagang nilunok ng buhay. Sa wakas, nalunok ko na lahat. Inilahad ko ang kamay ko. O, ibigay mo na ang uwang na Hercules. Namutla ang mukha ng kolektor, napipilitang inilabas ang maliit na kahon. Sandali. Ang uwang na Hercules na yan, bibilhin ko. Bago ko pa makuha, isang napakamayabang na boses ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos, isang binata kasama ang 2 lalaking nakasando na itim ang lumapit. Siya ang panganay ng Grupo Aguila, si Anton Aguila. May nakakilala sa pagkatao ng binata at hindi napigilang sumigaw. Naalala rin ng iba ang mga tsismis tungkol kay Anton Aguila. Ito ay isang tunay na maluho at gastador, kung ano-anong luho ang ginagawa, araw-araw ay nagsasayang ng pera. Basta bago at kakaiba, mukhang nahilig siya sa mga insekto kamakailan. Nang marinig ko ang pangalan, napapikit din ako. Ang may kabakal na agila ni Anton Aguila. Kung tama ang alaala ko, itong si Anton Aguila sa harap ko ang siyang hahawak sa buong lungsod ng Maynila sa hinaharap, ang pinakamagaling na mandirigma.
Ang may kabakal na agila ay may napakalakas na puwersa. Kapag sumusugod ito, kaya nitong pabagsakin ang isang buong bundok. Ilang taon bago ang sakuna, nabuhay ako sa ilalim ng kontrol ni Anton Aguila. Kung hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na lumabas para maghanap ng pagkain at tumakas, malamang ay isa na lang akong kalansay ngayon. Ngunit iyon ay mga pangyayari sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, ang mamumuno sa buong lungsod ng Maynila ay ako lamang. Naabsorb na ang gen ng Salaginto. Nakumpleto, unang antas na may kabakal. May kabakal na higante, antas 1, eksklusibong modulo, lakas ng higante, positibo 50% lakas. Pag-upgrade ng may kabakal, kumpleto. Maaaring ipagpatuloy ang pagpapalakas. Nang makita ko ang mga katangian ng may kabakal na higante, lihim akong natuwa. Bagamat medyo mababa ang tatlong ibang stats, sa lakas pa lang, ang may kabakal na higante ay umabot na sa antas ng pangalawang level na may kabakal. At mayroon pa itong mas malupit na eksklusibong modulo. Hindi lang ito nagbibigay ng 50% dagdag na lakas, maaari pa itong i-upgrade. Tama nga ang hula ko, mas maganda ang gen ng insekto, mas malakas ang may kabakal na mabubuo mula rito. Sa pag-isip nito, direkta kong kinuha ang uwang na Hercules mula sa kamay ng kolektor. Nakita ito ni Anton Aguila at mumisi ng mapang-asar. Pwede bang ipasa mo sa akin ang insektong yan? Babayaran ko ng doble. Paumanhin, hindi ko kailangan ng pera. Nang makitang padami ng padami ang tao sa paligid, kumunot ang noo ko at nagplanong umalis. Sa dami ng tao, kapag nagsimula ang pagbabago, kahit ako ay mahihirapan. Sabi ko ibigay mo sa akin yang insekto. Hindi mo ba narinig? Nang makitang tahasan akong tumanggi, malamig na ngumisi si Anton Aguila at sumenya sa dalawang bodyguard sa likuran na harangin ako. Sa pagharap sa dalawang papalapit, biglang umusbong ang matinding aura ng pagpatay sa loob ko. Ang nakakamatay na hangarin na naipon mula sa nakaraang buhay ay sumabog, dahilan para hindi maglakas loob na lumapit ang dalawa. Interesante. Dito sa Maynila, bihira ang maglakas loob na hindi ako bigyan ng respeto. Bata, ayaw mo sa maayos, gusto mo ng gulo. Lumapit si Anton Aguila sa harap ko, iniunat ang kamay para agawin ang kahon. Tinapik ko ang kamay niya, tumalikod at umalis. Nagulat ang lahat. Hindi na ito issue ng pagbibigay respeto, kundi pagyurak sa dangal ni Anton Aguila. Namutla si Anton Aguila, masamang tiningnan ang dalawang bodyguard. Nagnitnit ang dalawa at buong bagsik na sinipa ang likod ko. Nang malapit ng tumama, isang gintong liwanag ang biglang kumislap sa likod ko. Sa sumunod na segundo, isang itim at gintong may kabakal na halos 3 metro ang taas ang lumitaw. Ang harapan ng may kabakal ay purong itim, kumikinang na may malamlam na liwanag. Sa puntong ito, kaya nang takpan ng may kabakal na higante ang buong katawan ko. Mula sa malayo, isang sinauna at maringal na aura ang sumabog, nagpanginig sa maraming tao. Naku po! Ano yan? Mukhang may kabakal sa science fiction movie. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng exhibit. Lumitaw ang may kabakal. Lumingon ako, isang suntok ang bumasag sa mga binti ng dalawang bodyguard. Pagkatapos, lumakad ako papunta kay Anton Aguila. Tumingala sa dambuhalang may kabakal, labis ang kaba sa puso ni Anton Aguila, ngunit pinilit pa rin niyang kumalma. Binuka niya ang bibig at sinabi, "Kapatid, mag-usap tayo ng maayos. Ang tatay ko ang presidente ng Grupo Aguila. Hindi kami kapos sa pera o materyales. Bakit hindi natin kalimutan ang nangyari? Maging magkaibigan tayo." Umisi ako. Itinaas ang dambuhalang braso. Ang nakakatakot na bigat ay parang bagyong yelo na bumagsak. Agad na nanlambot si Anton Aguila at napaupo sa sahig. Sa harap ng halimaw na ito, hindi niya napigilang mapaihi sa salawal. Ipinapakita nito na medyo matibay ang kanyang sikolohiya. Hindi ako kumilos. Tinakot ko lang siya ng kaunti at umalis. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa iyo ngayon. Magkikita pa tayo. Pagkatapos magsalita, bahagya akong gumamit ng puwersa sa paa, at ang buong katawan ko ay parang spring na tumalsik palabas. Pinanood ang anino kong papalayo, naging pangit ang mukha ni Anton Aguila, mabangis ang tingin. Tandaan kita, bata. Anong silbi ng may kabakal mo? Kapag kumilos na ang militar, kahit hindi lang 3 metro ang taas ng may kabakal mo, kahit 30 metro pa, wala yang kwenta. Ngunit hindi niya alam na kapag nagsimula na ang pagbabago, karamihan sa materya ay magbabago mula sa pundasyon. Sa oras na yon, lahat ng armas ay magiging basurang bakal. Ang tanging maaasahan ng lahat ay ang kanilang sariling nakatakdang may kabakal.
Pagkaalis sa pagtatanghal ng mga insekto, inalis ko ang anyo ng mekabakal at umuwi. Ang dahilan kung bakit hindi ko pinatay si Anton Aguila ay dahil gusto ko ang puso ng mekabakal ng kanyang mekabakal na agila. Umupo ako sa harap ng computer desk, kinuha ang uwang na Hercules na nakuha ko mula sa kolektor. Ang uwang na Hercules, kilala rin bilang uwang na may matigas na balat o uwang na nakabaluti, ay isang uri ng salagubang na sikat sa kanyang hindi pangkaraniwang tigas na balat. Wala nang maraming salita, naglagay ako ng kawali sa kalan, nagbuhos ng mantika. Nilagyan ko ng mani at siling pulbos, lumutong ito. Kumpara sa salaginto, mas matigas ang karne ng uwang na Hercules, lalo na ang panlabas na balat nito. Ang pagnguya ay parang ngumunguya ng balat ng itlog. Kung hindi ko pinirito ng bahagya, hindi ko rin sigurado kung makakagat ko ito. Pagkalunok, agad na lumitaw ang isang transparent na countdown screen sa harap ko. Naabsorb na ang gen ng uwang na Hercules. Binabago ang unang antas na mekabakal na tala. Oras ng pagbabago, 59 minuto, 58 segundo. Mukhang ang mekabakal na tala sa simula ay ang pangunahing uri ng mekabakal. Lahat ng pagbabago ay ginagawa batay dito. Hindi ko alam kung magkakaroon ng mas malakas na unang antas na mekabakal para sa pagbabago sa hinaharap, naisip ko. Pagkatapos magsimula ang pagbabago, ang mga nilalang ay mabilis na nag-evolve. Hindi pa kasama rito ang mga lahi mula sa ibang planeta na sumasalakay sa mga susunod na yugto, mayroon pang ang mga nilalang na tinatawag na Diyos. Sa nakaraang buhay, may isang Diyos na nagngangalang Kwenton. Kung maabsorb ko siya, hindi ko alam kung gaano kalakas ang mekabakal na mababago. Baka sa panahong iyon, maaari na rin akong maging Diyos. Itinigil ko ang mga kung ano-anong iniisip, muling tumuon ang aking mga mata sa mekabakal na higante na matagumpay ng nabago. Ang mekabakal na higante ay may natatanging kalamangan, ngunit malinaw din ang mga kahinaan nito, mababang depensa, mabagal na bilis, parehong mga nakamamatay na kahinaan. Sa usapin ng depensa, maaari akong lumipat agad sa mekabakal na tala, kaya hindi kailangang masyadong mag-alala. Ang pangunahing problema ay ang katangiang liksin, kailangang mapabuti ito agad. Habang nakatulala, may kumatok sa pinto. Sino yan? Binuksan ko ang pinto. Agad na napunta ang tingin ko sa isang pares ng mahahaba at mapuputing binti. Dahan-dahan kong itinaas ang aking tingin, at dalawang bilugan at malusog na dibdib ang biglang pumasok sa aking paningin. Ang kaakit-akit na kurba ay tila gustong lumabas mula sa manipis na tela. Saan ka nakatingin? Manyakis? Sinamaan ako ng tingin ng babaeng makapal ang makeup, puno ng pagkasuklam ang mukha, at mabilis na umatras. Sinasabi ko sa'yo, bukas, iligpit mo na ang gamit mo at umalis ka. Narinig mo? Hindi pa naman bukas, bakit ka nagmamadali? Tiningnan ko ang babae sa harap ko, may bahid ng puot sa aking mga mata. Sa nakaraang buhay, nang lumipat ako, hindi ibinalik ng babaeng ito ang deposito ko, kinuha pa niya ang lampara at ininspeksyon ang buong bahay, sinabing may mga sira at dinaya pa ako ng karagdagang 8,000 pesos. Ngayong nabuhay akong muli, gusto kong makita kung kasing tanga pa rin ba ng babaeng ito tulad ng dati. Kanina, nakita kong maluwag ang doorknob, bawas ng 200 sa deposito. Ang sahig, may gasgas, bawas ng isa pang 200. Pagkatapos ng mahabang litanya, naubos ang deposito ko, at may utang pa ako sa babae ng 6,000. Ngunit ngayon, wala akong ganang makinig sa dada niya. Gin ng uwang na Hercules na absorb na. Kumpleto. Unang antas na mekabakal na tala, antas 1. Eksklusibong modulo, tala, positibo 50% pisikal na panlaban, positibo 20% elementong panlaban, kasama ang pinsalang pang-isip, pag-upgrade ng mekabakal, kumpleto. Maaaring ipagpatuloy ang pagpapalakas. Mas malakas pa pala ang mekabakal na tala kaysa sa inaasahan ko. Lalo na ang 50% pisikal na panlaban. Kahit ang atake ng ikalawang antas na halimaw ay hindi sapat para makapinsala sa akin. Ang 20% elementong panlaban ay pumupuno rin sa kahinaan, hindi lang kayang labanan ang mga elementong atake tulad ng apoy, kundi pati na rin ang pinsalang pang-isip. Sa nakaraang buhay, ang mga atake sa isip ng mga halimaw ang nagpahirap sa akin ng husto. Sa buhay na ito, sa wakas, makakaganti na ako ng walang pag-aalinlangan. Habang kumakalma, isa pang abiso ang lumitaw, paalala, ang patuloy na pag-absorb ng 3 gen ng insekto ay maaaring kumumpleto sa pagsasanib ng anyo ng mekabakal. Pagsasanib ng anyo ng mekabakal. Labis akong namangha. Kumakabog ang dibdib ko. Ito ang tunay na himala.
Kapag nagawa ang pagsasanib, mapupunan ang kahinaan ng may kabakal kapag mag-isa lang ang anyo. Sa gayon, wala na akong magiging kahinaan. Talagang karapat-dapat sa antas Diyos na abilidad. Napakalupit ng epekto. Hoy! Kinakausap kita. Naririnig mo ba ako? Bigla, namula ang mga mata ni Aling Nena, ang may-ari ng apartment, lumuwa ito at tumitig sa akin. Ganito kaaga nagbagong anyo. Napatanga ako sa isip ko. Kusang bumalot sa katawan ko ang itim at puting may kabakal na tala. Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Dahan-dahang lumapit si Aling Nena. Walang tigil na dumami ang laman sa kanyang katawan, at sa isang iglap, naging isa siyang halimaw na halos 3 metro ang taas, may matutulis na kuko. Sa sumunod na segundo, iwinasiwas niya ang kanyang mga kuko at sumugod sa akin. Umilag ako, lumitaw ang mga kaalaman ko sa pakikipaglaban mula sa dati kong buhay. Madali kong naiwasan ang atake niya. Dumaan lang ang mga kuko niya sa may kabakal na tala na parang kutsilyong humihiwa sa tokwa. Madali itong bumaon sa pader na semento sa likuran. Dahil sumablay, binawi ni Aling Nena ang mga kuko at muling sumalakay. Sa pagkakataong ito, hindi ako umilad. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang depensa ng may kabakal na tala. Kumisikil sa ibabaw ng may kabakal ang mga kuko, lumilikha ng nakapanginilabot na tunog. Pagkatapos ng isang hampas, duguan at lasog na ang 2 kamay ni Aling Nena. Basag ang kanyang mga kuko, ngunit walang kahit galos ang may kabakal na tala. Tunay na kahanga-hanga ang kakayahan ng may kabakal na tala. Ako naman ngayon. Mahina kong sigaw sabay sugod kay Aling Nena papunta sa pader. Pagkatapos, lumipat ako sa may kabakal na higante at isang suntok ang dumurog sa ulo niya. Napatay, unang antas na nagbagong anyong nilalang ng dugo. Nakuha, materyal na puso ng dugo, liksin. Epektibo para sa pagpapalakas ng may kabakal. Bahagyang nakakapagpataas ng katangiang liksin, agility. Ang nilalang ng dugo ang pinakakaraniwang nagbagong anyong halimaw. Ang nahuhulog na item ay puso ng dugo. Karaniwan, ito ay para sa katangiang lakas, strength at depensa, defense. Bagamat mayroon din para sa liksin, napakadalang nito. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang dagdag na 4 na puntos lamang sa liksin, naisip ko. Kung kulang pa rin ang liksin kung gayon, kailangang hanapin ang pinakamabilis na uri ng insekto. Pagkatapos magsaliksik, natukoy ko ang 2 uri, ang tutubi at ang salagubang na tigre. Ngunit sa bilis, tiyak na mas mabilis ang tutubi at may kakayahan pang lumipad. Gayunpaman, mas komplikado ang kapaligiran sa himpapawid kaysa sa lupa, mas marami ring panganib. Para sa aking kaligtasan, maaaring ipagpaliban muna ito. Kung gayon, pipiliin ko ang salagubang na tigre. Ang salagubang na tigre ay kayang gumalaw ng distansyang katumbas ng 171 beses ng haba ng katawan nito sa loob ng 1 segundo. Kung i-convert sa taas kong 1.8 metro, ang bilis ay halos mahigit 1,000 kilometro kada oras. Walang sinuman ang makakahabol. Nang matukoy na ang susunod na target, gusto ko sanang magpatuloy sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa mga insekto. Biglang nagring ang telepono sa computer desk. Kinuha ko ito, nakita ang isang hindi kilalang numero at sinagot. Isang malalim at mahinahong boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang narinig sa kabilang linya. Maaari ko bang makausap si Ginoong Juan Santos? Pinalitan natin ang pangalan ng bida, ano nang kailangan mo? Sabihin mo na agad, abala ako. Ako si Carlos Tan. Nagustuhan ko ang bagay na nasa iyo. Bukod pa riyan, may mga kakaibang nangyayari dito kamakailan. Baka alam mo ang ilang dahilan. Carlos Tan. Ang pinakamayamang tao sa Maynila. Negosyante ng real estate at mga restaurant. Kumpara sa higanteng ito, ang Grupo Aguila ni Anton ay parang langgam lang. Sa nakaraang buhay, ang dahilan kung bakit nakontrol ni Anton Aguila ang Maynila ay dahil wala si Carlos Tan dito, hindi ba? Gusto kong imbitahan si Ginoong Santos sa aking lugar bilang panauhin. Ano sa tingin mo? Pagbabalik sa kasalukuyan, sa harap ng imbitasyon ni Carlos Tan, agad akong pumayag. Sa mga unang yugto, magulo ang lahat. Mag-isa lang ako, talagang mahihirapan. Kung may suporta mula sa isang malakas na puwersa, magiging mas madali ang lahat. Bukod pa rito, si Carlos Tan ay may malaking hardin botaniko, puno ng iba't ibang uri ng halaman at insekto. Bagamat karaniwan ang mga salagubang na tigre, sa modernong lungsod na puro semento at bakal, hindi madaling makahanap nito. Kaya, hindi ako nag-atubiling pumayag. Mabuti, sabi ni Tan. Nagpadala na ako ng trooper para hintayin ka sa baba.
Paumanhin at abala ako kaya hindi kita personal na masusundo. Makalipas ang 1 oras, dumating ako sa Hardin Botaniko. Sumakay ako sa isang maliit na sasakyang dekuryente at pagkatapos ng mga 10 minuto pa, nakita ko si Carlos Tan na nakaupo sa isang gazebo na hugis kabute. Sa tabi ni Carlos Tan, may isang babaeng naka-ponytail, nakaitim na sando at puting pantalon. Hindi siya gaanong matangkad, ngunit kaakit-akit, lalo na ang kanyang mahahabang binti. Bahagya akong umiti, lumapit at umupo sa tabi ng gazebo. Kanina pa ako inoobserbahan ni Carlos Tan. Nang makita niya akong ganito kakalma, hindi niya maiwasang magtaka. Nakaamoy siya ng isang katunggali sa akin. Interesante. Ang mga taong nagpaparamdam sa akin ng ganito ay karaniwang mga bihasang nasa edad 40 o 50 pataas. Ito ang unang pagkakataon na makatagpo ako ng ganito kabata. Ang mas interesante pa, may bahagyang takot na umusbong sa puso ko. Nagliwanag ang mga mata ni Carlos Tan, lalong naging mausisa tungkol sa akin. Ang pagpunta ko rito ay una, dahil sa mga kakaibang bagay na sinabi ninyo, at pangalawa, para humiram ng bahagi ng inyong kapangyarihan. Pagkasabi ko nito, kahit ang isang bihasang tulad ni Carlos Tan ay natigilan. Prangka ka magsalita. Kailangang maging prangka. Tutal, malapit na ang katapusan ng mundo. Sagot ko habang lumilinga-linga. Ang mga katangian ng mekabakal ay sumasama sa nagsusuot nito. Kahit hindi ko suot ang mekabakal ngayon, hindi hamak ang lakas ko. Sa maingat na pagmamasid, mabilis kong natukoy ang mga nakaitim na bodyguard na nagtatago sa paligid. Sinundan ni Carlos Tan ang tingin ko at nagulat. Ang mga lugar na tinitingnan ko ay talagang may mga tauhan niya. Itong binata sa harap ko, sino ba talaga siya? Hahaha. Katapusan ng mundo. Parang lengguwahe ng mga maya. Nanonood ka masyado ng pelikula. Hindi napigilang tumawa ni Carla, ang babaeng kasama ni Tan. Akala niya kung sinong importante si Juan Santos, nakakatawa pala. Paano kung nagkamali sila ng isang cycle sa pagkalkula? Ang totoong katapusan ng mundo ay hindi 2012, kundi 2024. Kalmado kong paliwanag sa katumingin kay Carlos Tan. Ginoong Tan, huwag ninyo akong subukan at huwag kayong matakot. Basta't hindi niyo gagalawin ang interes ko, hindi ko kayo gagalawin. Sa halip, maaari pa tayong magtulungan. Bahagyang napahiya si Carlos Tan. Ito ang unang pagkakataon na may diretsahang nagsabi sa kanya ng ganoon. Mabilis niyang iniba ang usapan. Totoo ba yang sinasabi mong katapusan ng mundo? Siyempre. Kung tama ang hula ko, ang mga kakaibang bagay na sinasabi ninyo ay may kinalaman dito. Nang marinig ito, nagulat si Carlos Tan. Tiningnan niya si Carla, nais siyang paalisin. Hayaan niyo siyang makita. Tutal, sa loob ng 2 araw, mararanasan din naman niya ito. Nang makita niyang desidido ako, nag-alinlangan sandali si Carlos Tan, pagkatapos ay dinala kami sa isang sulok ng Hardin Botaniko. Dito, may isang kakaibang gusali. Sa pasukan, may 10 nakaitim na bodyguard na nagbabantay, bawat isa ay armado. Boss, hindi maganda ang sitwasyon. Inabot ng kapitan ng mga gwardiya, Alex, kay Carlos Tan ang isang tablet. Dito, makikita ang surveillance feed na nahahati sa 4 na screen. Ang laman ay nakakapangilabot. Karamihan sa mga lugar sa unang 3 screen ay sakop ng isang kakaibang masa ng laman. Isang sulyap lang, agad kong nakilala, nilalang ng dugo, ang pinakakaraniwang uri ng halimaw. Ang mga nilalang ng dugo ay walang malay, lubhang matakaw, at lalamunin ang lahat ng buhay na nilalang sa kanilang paningin, kahit ang sarili nilang uri. Kapag nag-evolve sa ika-4 na antas, ang malalaking nilalang ng dugo ay magiging hukbong dugo, lilikha pa ng mas maraming nilalang ng dugo. Sa nakaraang buhay, ang mga ito ang nagpasakit ng ulo sa lahat. Ang imahe sa huling screen ay kakaiba. Sa loob, may isang babaeng halos 2 metro ang taas. Noong una, nakayuko lang ang babae. Tila naramdaman niyang may nanonood, bigla siyang nag-angat ng ulo, ipinakita ang mga matang nanlilisik. Pagkatapos, parang isang mabangis na hayop, sumugod siya sa harap ng kamera, iniunat ang kamay at dinurog ito. Nang makita ang eksenang ito, maliban sa akin, nanginig ang lahat ng iba pa. Ito nga ay isang hindi ko inaasahan na bago pa man magsimula ang sakuna, mayroon nang lumitaw na piling antas na nagbagong anyo. Siya si Lisa, ang pinuno ng aking mga bodyguard. Kahapon pa siya nagsimulang kumilos ng kakaiba. Napilitan akong ikulong siya rito. Bagamat hindi niya alam kung ano ang sinasabi kong piling antas na nagbagong anyo, natukoy pa rin ni Carlos Tan ang kakaibang sitwasyon at ipinakilala siya.
Tumango ako, nagpapahiwatig na naintindihan ko. Itinulak ko ang pinto, handang pumasok. Ang mga nagbagong anyong ito ay maaaring maghulog ng mga materyales, lalo na ang piling antas, na maaaring maghulog pa nga ng pantulong na modulo, auxiliary module, na nagbibigay ng kakayahan sa mecha bakal. Paano ko ito palalampasin? Agad akong nag-focus. Ang mecha bakal na higante, na may gintong likuran, ay kusang bumalot sa aking katawan. Nang makita ang matangkad, maringal, at kumikinang na mecha bakal, natulala si Carlos Tan. Namangha rin si Carla. Ang kanyang kurso ay material science, ngunit hindi niya alam kung saan nagmula o anong material ang ginamit sa mecha bakal na suot ko. Ngunit binaliwala ko sila at pumasok na. Kinuha ni Kapitan Alex ang tablet at pinanood ang surveillance camera. Sa screen, malinaw na makikita na ang nilalang ng dugo na dating nasa kwarto Lily. Dalawa ay biglang nagwala, nakalabas ng silid, at pinapatay ang mga security personnel sa loob. Maraming gwardiya ang pinagpira-piraso ng nilalang ng dugo, sumanib sa katawan nito. Habang mas marami itong kinakain, lalong tumatapang ang aura nito. Sakto sa sandaling ito, isang itim at gintong mecha bakal ang humakbang papasok sa loob ng kulungan. Boss, ganoon karaming tauhan natin hindi naging kalaban ng halimaw na yan. Okay lang ba iyang bisitan nyo? Hindi naniniwala si Alex na kaya kong labanan ang halimaw. Papa, pabalikin niyo si Ginoong Santos. Ang ganitong uri ng halimaw, ipaubaya na lang natin sa militar. Ito ang unang pagkakataon ni Carla na makakita ng ganito kadugong eksena, medyo hindi siya komportable, ngunit pinilit niyang pigilan ang pagkahilo para magpayo. Dahil sa payo ng dalawa, nalaman din ni Carlos Tan na masyado siyang nagpadalos-dalos. Alex, pasukin mo siya at tawagin pabalik. Winagayway niya ang kamay, senyas kay Alex na pumasok. Boss, huli na po. Nakaharap na niya ang halimaw. Mabilis na iniabot ni Alex ang tablet kay Carlos Tan, pagkatapos ay humanap ng matatag na mapagtatayuan. Sa screen, nakasagupa ko na ang nilalang ng dugo na nasa sukdulang galit. Iba sa mababagal na zombie sa mga pelikula, ang nilalang ng dugo ay mas malaki, mas malakas, at kahit ang bilis ay hindi pa huhuli. Dumaan ang dambuhalang kamao ng nilalang ng dugo sa tabi ko, ang sahig na gawa sa marmol ay agad nagkaroon ng mga bitak na parang sapot ng gagamba. Napakalakas! Tama nga, kahit pinalakas na ng puso ng dugo, liksin, medyo mabagal pa rin ang bilis ng mecha bakal na higante. Kung gayon, tapusin na natin ito ng mabilis. Humakbang ako pasulong, buong bagsik na sumugod sa dibdib ng nilalang ng dugo. Ang nilalang ng dugo na mas mataas pa sa isang palapag ay agad na tumilapon, bumagsak sa pader sa likuran. Kahit si Carlos Tan at ang iba pa na nasa labas ay naramdaman ang pagyanig ng lupa. Napalunok si Alex, ang mukha ay pinaghalong takot at pagkamangha. Tao pa ba ito? Dati, para lang mailipat ang halimaw na ito, kinailangan naming gumamit ng 2.10 toneladang crane. Hindi lang pagkamangha ang naramdaman ni Carlos Tan, kundi pati pag-aalala. Mas marami siyang alam kaysa kay Alex. Ang lihim sa likod ng paglitaw ng mga halimaw ang pinakamalaking dahilan kung bakit siya nagpakumbaba para makipag-ugnayan sa akin. Sa screen, hindi ko binigyan ng pagkakataon ang nilalang ng dugo na makahinga. Muli akong sumugod, nagpakawala ng suntok sa dibdib nito. Ang mecha bakal na higante sa kasalukuyan ay wala pang pantulong na modulo, katumbas ng mga skill sa laro, kaya maaari lamang gumamit ng mga bahagi ng katawan para sa karaniwang pag-atake. Ngunit kahit ganoon, nahihirapan pa ring makatagal ang nilalang ng dugo. Sa sumunod na segundo, ang dambuhalang bakal na kamao ay tumagos sa dibdib ng nilalang ng dugo. Ngunit hindi pa ito tumigil, nagpatuloy ito at sinira ang pader sa likuran. Napatay, unang antas na nagbagong anyong nilalang ng dugo. Nakuha, material na puso ng dugo, lakas. Epektibo para sa pagpapalakas ng mecha bakal. Bahagyang nakakapagpataas ng katangiang lakas. Isang pulang liwanag ang kumislap sa katawan ng nilalang ng dugo, at agad na lumitaw ang puso ng dugo, lakas, na puno ng maitim na pulang dugo. Dali-dali ko itong pinulot at lumabas. Mula sa surveillance kanina, makikita na ang piling antas na nagbagong anyo na naging si Lisa ay napakabilis. Kung lalabanan ko siya ngayon, tiyak na matatalo ako. Hindi pa nahahanap ang salagubang na tigre para baguhin ang mecha bakal, hindi pa huli na labanan siya mamaya. Ang dalawa pang nilalang ng dugo, itatabi ko rin muna, may pakinabang pa sila. Paglabas, kusa kong binawi ang mecha bakal at dahan-dahang lumakad palabas. Si Carla ang unang tumakbo palapit, sinusuri ang buo kong katawan ng may pagkausisa. Saan mo tinago ang ganoon kalaking mecha bakal? Anong teknolohiya yan?
Nang marinig ko ang tanong niya, medyo napahiya ako. Alam ko lang na kaya kong tawagin ang aking nakatakdang mekabakal, pero hindi ko alam kung saan ito nanggagaling o anong teknolohiya ang gamit. Pinigilan ni Carlos Tan si Carla, hindi siya hinayaang magpatuloy sa pangungulit. Napakagaling na nagapi mo ang ganyang halimaw. Talagang bata at may kakayahan, papuri ni Carlos Tan. Nagpakumbaba akong sumagot sa katumingin kay Carlos Tan. Ginoong Tan, may isang bagay akong kailangan ng tulong ninyo. Sabihin mo lang. Basta kaya ko, tiyak na tutulungan kita. Pagkatapos mag-alinlangan ng kaunti, hindi na ako nagpakipot, kinuha ko ang telepono at medyo nahirapang hanapin ang isang litrato. Gusto kong humingi ng tulong kay Ginoong Tan na hanapin ang insektong ito. Sumulyap si Carlos Tan at tumawa ng malakas. Sa lagubang na tigre. Maraming yan sa hardin ko. Alex, bilisan mo, humuli ka ng ilan. Opo. Tumango si Alex, kumaway sa ilang nakaitim na bodyguard. Walang bahid ng pagkainis sa mukha. Ang salagubang na tigre ay hindi gaanong kalat, ngunit malakas ang puwersa nila. Hindi nagtagal, bumalik si Alex dala ang isang darapon, sa loob ay ang salagubang na tigre na kailangan ko. Huwag mong sabihin kakainin mo yan. Naalala ang eksena sa exhibit, halos mapatili si Carla. Hindi ako tumanggi. Tiyak na kumalat na ang balita tungkol sa exhibit. Wala akong pakialam doon. Kahit paano, hindi naman alam ng iba ang tunay kong alas. Kahit mahulaan nilang may kinalaman ang mekabakal sa kinakain kong insekto, wala silang magagawa. Ito ang kumpiyansang bigay ng antas Diyos na abilidad. Kinuha ko ang garapon, ibinuhos ang salagubang na tigre, mabilis kong nahuli ang isa na tatakas sana, at inihagis sa bibig. Sa totoo lang, basta malagpasan mo ang hadlang sa isip, hindi naman big deal ang kumain ng insekto. Marami pang ibang bagay na kinakain ang mga Pilipino. Naabsorb na ang gen ng salagubang na tigre. Binabago ang unang antas na mekabakal na kidlat. Oras ng pagbabago, 2 oras 59 minuto 57 sekundo. 3 oras na pagbabago, hindi naman masyadong matagal. Juan, pangalan ng bida, paano mo balak harapin ang mga natitirang halimaw? Tanong ni Carlos Tan, may bahid ng paghanga sa boses. Kahit sino sigurong kayang lumunok ng insekto nang hindi nagbabago ang ekspresyon ay malamig ang dugo, kahit siya ay humanga. Ang piling antas na yon, ako mismo ang haharap doon. Ang 2 pang nilalang ng dugo, ipapasa ko kay Ginoong Tan at kay Binibining Carla. Pagkasabi ko nito, kumunot ang noo ni Carlos Tan, habang si Carla ay namutla sa takot. Nagbibiro ka ba? Paano namin haharapin ang ganoong halimaw? Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita si Carlos Tan. Pinapahawak mo sa amin, may kinalaman ba ito sa mekabakal mo? Naghinala siya na ang pagpatay sa halimaw ang susi para makasali sa organisasyon sa likod ko. Napangisi ako. Karapat-dapat ngang maging big boss, diretso sa punto. Gusto ba ni Ginoong Tan? Kasinungalingan kung sasabihin hindi siya naakit. Labis na hinahangad ni Carlos Tan ang mekabakal ko, ngunit alam din niyang sa sarili niyang lakas, imposible niyang harapin ang ganoong halimaw. Ginoong Tan, huwag magmadali sa sagot. Maaari ninyong pag-isipan, ngunit hindi marami ang oras ko. Pinakamarami, 3 oras lang ang maibibigay ko sa inyo. Kailangan pa ng kaunting oras para sa pagbabago ng salagubang na tigre, hindi ako nagmamadali. Hindi na kailangang pag-isipan. Gusto ko ang teknolohiya o kakayahang iyan. Anong kondisyon mo, sabihin mo lang. Pipilitin kong matugunan, kahit pa ang buong yaman ko. Pagkasabi nito, tumitig siya sa mga mata ko. Nang mapansin niyang nakatitig ako sa anak niya, sinabi niya, kung si Carla ang pag-uusapan, hindi ako papayag. Matutulungan lang kitang kumbinsihin siya. Tiningnan ko ang seryosong si Carlos Tan at ang bahagyang namumulang si Carla, natigilan ako. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman kong nagkamali siya ng akala. Ang dahilan kung bakit ako nakatitig kay Carla ay dahil sa nakaraang buhay, wala akong maalala tungkol sa kanya. Marahil, namatay si Carla bago pa umalis si Carlos Tan sa Maynila. Mabuti na lang, nabuhay akong muli, maaaring mabago ang trahedyang ito. Tungkol sa kondisyon sa totoo lang, wala akong partikular na kailangan ngayon. Pagkatapos mag-isip sandali, sa wakas ay sinabi ko, kung sa hinaharap ay may kailangan ako, umaasa akong tutulungan ako ni Ginoong Tan ng buong makakaya, anuman ang kapalit. Ang kondisyong ito ay mukhang simple, ngunit ang anuman ang kapalit ay sapat na para pag-isipang mabuti ng sinuman. Nanahimik si Carlos Tan ng 3 minuto. Pumapayag ako. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Ngunit may isang kondisyon ako, si Carla ay hindi saklaw ng kondisyong ito.
CJ. Umiti ako. Ang kondisyong ito ay mas mahalaga pa sa akin kaysa anumang ginto o pilak. Hindi na maaga, Ginoong Tan, kumain muna tayo. Kumain? Anong kakainin? Naguguluhan ang mukha ni Carlos Tan, medyo hindi maintindihan ang ginagawa ko. Siyempre magsasalita na sana ako para magpaliwanag ng bigla akong kinabahan. May naramdaman akong kutob na kapag sinabi ko ang mahalagang impormasyong iyon, tiyak na buburahin ito ng kalooban ng sansinukob na nasa lahat ng dako. Alam ko ito, ngunit hindi ko maaaring ibunyag sa iba ng maaga. Tumingala ako sa langit, hindi mapigilang ngumisi ng malamig. Ang sakuna sa daigdig ay kagagawan lahat ng kalooban ng sansinukob. Sa nakaraang buhay, hindi gaanong kalakas ang puwersa ko, hindi ko naabot ang antas na ito. Ngayong nagbalik ako, gusto kong subukan kung ano ba talaga itong tinatawag na kalooban ng sansinukob. Huminga ako ng malalim, mahinahong sinabi, kumain ng ilang masasarap na pagkain. Maraming taon nang nagnenegosyo si Carlos Tan, matagal nang nahasa ang kakayahang magbasa ng ekspresyon. Kahit hindi ako nagsalita, medyo naintindihan niya. Agad niyang inutusan ang kanyang tauhan, bilisan ninyo, maghanda ng pagkain. Gumawa ng isang kalderong nilagang pangil ng mammoth na may ginseng ng Argentina. Nang marinig ito ni Alex, natigilan siya. Fossilized na ang pangil ng mammoth. Nababaliw na ba ang boss ko? Ikaw mismo ang magbantay. Pagkatapos maluto, dalhin mo agad dito. Tiningnan ko ang anino ni Alex papalayo, tumango ako sa isip. Maging ang pangil ng mammoth o ang ginseng ng Argentina, parehong napakabihirang uri. Mukhang sa buhay na ito, mas lalakas pa ang puwersa ni Carlos Tan. Nag-usap kaming tatlo sandali. Bigla, may narinig kaming ingay mula sa pasukan ng Hardin Botaniko. Carla! Carla! Pagkatapos, isang taong hindi ko inaasahan ang lumitaw sa harap namin, may hawak na isang bungkos ng bulaklak. Carla, nandito ka nga talaga. Sabi ko na nga ba hindi sila maglalakas loob na magsinungaling sa akin Tumakbo si Anton Aguila sa harap ni Carla, nagsusumamo. Bakit ka nandito? Sinabi ko nang ayaw ko sa'yo, wag mo na akong buluhin. Kumulot ang noo ni Carla, walang pakundangan kay Anton Aguila. Hindi naman nagalit si Anton Aguila, mumisi lang. Sakto sa sandaling ito, napansin niya akong nakatayo kasama si Carlos Tan. Agad na nagbago ang ekspresyon niya. Itong bata na to. Hindi pa kita hinahanap, ikaw pa mismo ang lumapit sa pintuan ko. Anton Aguila, bisita siya ng tatay ko. Huwag kang gagawa ng gulo dito, saway ni Carla. Bisita. Ile. Umisi si Anton Aguila. Tito Carlos, huwag kayong magpaloko sa taong to. Yang may kabakal niya, laruan lang yan. Pinakamalakas na, medyo malakas lang ng kaunti, walang silbi. Nang makita niya ang paglitaw ng may kabakal, natakot talaga si Anton Aguila. Ngunit pagkatapos pag-isipang mabuti, natuklasan niyang maraming limitasyon ang may kabakal na yon. Ang pinakaimportante, hindi ito maliksi at hindi rin mabilis. Sa pag-isip nito, lumingon siya sa 5 bodyguard sa likuran. Kung mayabang ka, ilabas mo yang tumpok ng kalawang mo. Tignan natin kung hindi kita magawang salasala. Winagayway ni Anton Aguila ang kamay, agad na binunot ng mga bodyguard sa likuran ang kanilang kalibre, 45 at itinutok sa akin. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran. Kumunot ang noo ni Carlos Tan. Ito ang teritoryo niya. Ang ginagawa ni Anton Aguila ay malinaw na kawalan ng respeto sa kanya. Magsasalita na sana siya para sawain ito nang pigilan ko siya. Sumulyap ako sa countdown timer, kalahating minuto pa, at mumiti ng maliwanag. Kung gayon, subukan natin. Aktibahin ang kahit hindi lang, 45, kahit misal pa, kayang salagin nito. Ngunit mas gusto kong subukan ang bagong anyo ng may kabakal. Ang bagong may kabakal na nakatuon sa bilis ang pag-ilag sa bala ay hindi dapat problema, tama ba? Sakto sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang umalingaw sa tainga ko. Jen ng salagubang na tigre na absorb na. Kumpleto. Unang antas na may kabakal na kidlat, antas 1. Eksklusibong modulo, kidlat, positibo 30% bilis, positibo 20% kaliksihan, ang mga katangian ng may kabakal. Tulad niya ng inaasahan ko. Ang liksin, agility and then, ang pinakamataas. Bukod pa rito, pinapataas ng eksklusibong modulo ang bilis ng pagsabog, burst speed, at kaliksihan, flexibility agility. Tinutulungan ako nitong kontrolin ang may kabakal ng mas mahusay, kayang gumawa ng maraming mahihirap na galaw. Ngayon, tanging ang misteryosong katangian na lang ang hindi pa nabubuksan.
Marahil, sa ikatlong pagbabago pa ito magkakaroon ng epekto. Sa ngayon, mag-focus muna sa tatlong pangunahing katangian. Basta mabilis ang pagpapalit ng anyo, ang lakas ko ay hindi hamak sa ikalawang antas na may kabakal, baka mas malakas pa nga. Sa pag-isip nito, humakbang ako pasulong, ang mga mata ko ay parang lawin na nakatitig kay Anton Aguila. Ilalabas ko ang may kabakal. Basta tamaan mo ako kahit isang beses lang, talo na ako. Hindi. Masyadong madali yan para sa'yo. Agad na tumanggi si Anton Aguila, pagkatapos ay nagpakita ng isang masamang ngiti. Kung matamaan kita, kailangan mong umalis dito. Isip-isip niya, walang ibang tao dito sa hardin, walang makakakita sa kahihiyan niya. Ngunit palihim niyang sinenyasan ang mga bodyguard na buksan ang mga mini-camera sa kanilang katawan, gustong i-record ang buong pangyayari. CJ, kung ako ang manalo, kailangan mong tumahol na parang aso ng 5 beses. Tutal, isa ka namang aso, tutok sa pagiging sunod-sunuran, balik ka lang sa iyong likas na anyo. Sinong tinatawag mong aso? Totoo ang nararamdaman ko para kay Carla. Agad na sumalungat si Anton Aguila. Ngunit binaliwala ko siya. Kung hindi ko kailangan ng mga puso ng may kabakal para sa pag-upgrade sa hinaharap, hindi ako magsasayang ng laway na ganito. Nag-focus ako. Isang asul na may kabakal, na may mga lilang guhit ng kidlat na nakaukit dito, ang kusang bumalot sa aking katawan. Pagkasuot ko pa lang ng may kabakal, naramdaman kong ang katawan ko ay kasinggaan ng balahibo, na parang isang bahagyang ihip lang ng hangin ay mapapalipad na ako. Itong may kabakal na kidlat mas malakas pa kaysa sa inaakala ko. Tama na ang satsat. Huminga ako ng malalim, handa nang kumilos ang katawan. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Anton Aguila, iwinagayway niya ang kamay pababa. Isang serye ng putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Sa isang iglap, naramdaman kong bumagal ang lahat sa paligid ko. Mahigit 10 bala ang lumilipad patungo sa akin mula sa iba't ibang direksyon, ngunit lahat ay tila nagyelo sa ere. Malinaw ko pang nakikita ang paikot na ukit sa bawat bala. Swish! Sabay-sabay na bumaon ang lahat ng bala sa pader sa likuran. Nang makita ang eksenang ito, halos lumuwa ang mga mata ni Anton Aguila. Nakaiwas talaga sa bala. Hindi na kailangang sabihin, takot na si Anton Aguila. Nang maisip niyang kailangan niyang tumahol na parang aso sa harap ng maraming tao, namula ang mukha ni Anton Aguila. Tinitigan niya ako ng may pagbabanta, na para bang sinasabing kung alam ko ang lugar ko, at hindi ko siya pipiliting tuparin ang usapan, maaaring maging mas maluwag siya sa hinaharap. Ngunit hindi ko pinagbigyan ang gusto niya. Senyorito Aguila, natalo ka na, dapat tuparin mo ang pangako mo. Gusto sanang mamagitan ni Carlos Tan para ayusin ang relasyon ng dalawa. Ngunit nang makita niya ang malamig at walang emosyon kong mga mata, umurong siya. Sa sandaling ito, medyo natakot na talaga siya sa binatang nasa harap niya. Umungol ng ilang beses si Anton Aguila, pagkatapos ay nagmamadaling umalis kasama ang kanyang mga tauhan, iniwan akong mag-isa. Tiyak na hindi niya aminin ang pustahan na ito, ngunit nandyan sina Carlos Tan at Carla. Kahit hindi siya umamin, wala siyang magagawa. Sa mga oras na ito, dinala ni Alex ang nilagang pagkain pabalik sa gazebo na hugis kabute. Kahit hindi gutom, kumain pa rin ng marami sina Carlos Tan at Carla. Sa kakaibang gusali ni Carlos Tan, umalingaw ang mga kaawa-awang sigaw. Ang dalawang natitirang nilalang ng dugo ay binali ko ang mga braso at binti, at dinurog ko pa ang kalahati ng kanilang katawan, naghihinalo na sila sa sahig. Nang makita ito ni Carlos Tan, kumuha siya ng isang maso na kasing taas ng kalahati ng tao at pumasok sa silid. Patayin mo. Nakapamulsa akong tumayo sa gilid. Si Carlos Tan ay isa ring taong malamig ang dugo. Bagamat nakakatakot tingnan ang nilalang ng dugo, hindi siya nag-atubiling ihampas ang maso. Bug! Isang malakas na pagtilamsik ng dugo ang tumalsik sa mukha niya. Pinunasan ni Carlos Tan ang dugo sa mukha, mukhang nasasabik, ang ngiti ay halos umabot sa tainga. Binabati kita, Ginoong Tan, sa maagang pagkamulat ng iyong may kabakal, naging tagapanguna bago pa man dumating ang katapusan ng mundo, pumalakpak ako, saka sininyasan si Carla na siya naman ang kumilos. Kumpara sa veteranong si Carlos Tan, mas mahina ang mental na katatagan ni Carla, ngunit dahil maayos siyang pinalaki, mabilis niyang nalampasan ang hadlang sa isipan at pinilit din gamitin ang maso. Pagkapulot ng mga puso ng dugo na nahulog mula sa dalawang nilalang ng dugo, tahimik akong naghintay na ipalabas nilang dalawa ang kanilang mga mekabakal. Hindi nagtagal, isang liwanag ang kumislap at dalawang mariringal na mekabakal ang lumitaw sa silid. Ang mekabakal ni Carlos Tan ay kulay abu-puti, may baluti na parang panlabas na kalansay,
exoskeleton, at ang pinakanatatangi ay ang dalawang dambuhalang pangil ng mammoth sa mga balikat. Kumpara sa kay Carlos Tan, mas maliit ang mekabakal ni Carla, may makinis na hubog, nababalutan ng kulay abu-pulang balahibo, at nagtataglay ng isang pares ng dambuhalang bakal na pakpak. Hindi na kailangang sabihin, alam kong na-absorb ni Carlos Tan ang gene ng mammoth, at si Carla naman ay gene ng dambuhalang ibong taga-Argentina, Argentine Great Bird Eagle analog. Kung walang kumain ng dinosaur, ito na marahil ang pinakamalakas na gene ng hayop. Karamihan ng tao ay kumakain ng baboy, baka, tupa, ito ang mga karaniwang karne sa lipunan ng tao. Siyempre, may ilan din kumakain ng palaka, ahas, o karne ng aso. Ngunit tiyak na napakakaunti ang kumakain ng mammoth o mga fossil ng sinaunang nilalang. Walang ibang dahilan kundi dahil napakahirap nilang kainin o makuha. Dahil maagang nagising ang mga mekabakal, hindi na nagduda si Carlos Tan tungkol sa katapusan ng mundo na sinabi ko. Sa mga sandaling ito, ang pagtingin niya sa akin ay halos nasa sukdulan na. Kung may intensyon man ako sa anak niya, tila hindi na rin ito masama. Ayos lang. Magpamilyar muna kayong dalawa sa mga mekabakal niyo, sabi ko. Pupuntahan ko na para asikasuhin si Lisa. Sana'y hindi niya ako masisi. Yung dalawa, kung minsan ay iwinawasiwas ang braso, kung minsan ay iniuga ang balakang, tila nagsasanay. Hindi ko na talaga kinaya, kaya dumiretso na ako sa pinakamalalim na bahagi ng gusali. Bago magbagong anyo, natukoy na ni Lisa ang kanyang hindi normal na kalagayan at kusang pumasok sa espesyal na silid. Kung hindi tiyak kung makokontrol pa siya ni Carlos Tan. Pagbukas ko pa lang ng pinto ng silid, isang itim na anino ang sumugod. Napakabilis. Nagulat ako, umikot para iwasan ang salpok ng anino, pagkatapos ay nag-ipon ng lakas sa binti. Ang buong katawan ko ay parang isang spring na naipit ng husto at tumalbog papunta sa tabi ni Lisa. Si Lisa ang pinuno ng seguridad, lahat ng kanyang katangian ay nasa tuktok. Ang nilalang ng dugo na naging siya ay mas mahirap harapin. Nang makitang may nilalang na lumapit, mabilis siyang sumipa, gustong italsik ako. Huminga ako ng malalim. Ang asul lilang mekabakal na kidlat ay agad na nagpalit sa itim at puting mekabakal na tala. Pagkatapos, itinaas ko ang braso para salagin ang ataking ito. Bang! Nang magkadikit ang dalawa, isang nakabibinging pagsabog ang umalingaw sa gusali. Sina Carlos Tan at Carla na nag-aaral ng kanilang mekabakal ay nagbago ang ekspresyon nang marinig ang pagsabog. Sa ganoong kalakas na ingay, tiyak na hindi pangkaraniwan ang lakas ng nagbagong anyong iyon. Paano kung hindi makayanan ni Juan, pangalan ng bida? Pupunta ako para tulungan siya. Umalis ka muna dito. Itinukod ni Carlos Tan ang dalawang kamay sa lupa, parang isang mammoth na sumusugod patungo sa pinakamalalim na bahagi ng gusali. Nang marinig ang sinabi ng ama, mumuso si Carla. Nagising na rin ang nakatakda kong mekabakal, paano ako alis ng una? Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang mga pakpak at sumunod kay Carlos Tan. Inakala ko noong una na mahihirapan akong lumaban. Ngunit pagdating nila, natuklasan nilang dahil sa bilis ng aking mekabakal, si Lisa pagkatapos magbagong anyo ay hindi man lang ako mahawakan. Sa halip, pagkatapos ng mahabang labanan, puno na ng malalaki at maliliit na sugat ang katawan ni Lisa, walang tigil na umaagos ang maitim na pulang dugo. Halos maubos na siya. Kung hindi lang dahil sa kakulangan ko ng paraan ng pag-atake, matagal ko na siyang natapos. Mabilis akong lumipat sa likuran ni Lisa, sa bilis na hindi niya kayang masundan. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis akong nagpalit pabalik sa mekabakal na higante, nagpakawala ng isang malakas na suntok. Bagamat kaya ng salagi ng katawan ni Lisa ang bala, sa ilalim ng suntok na ito, para pa rin itong tokwa, madali kong tinagos. Napatay, piling antas na nagbagong anyong nilalang ng dugo. Nakuha, material, 2 puso ng dugo, liksin, 1 puso ng dugo, depensa, 5 buto ng dugo, 1 plano ng anyong kuko. Nang bumagsak si Lisa, paisa-isang lumutang sa hangin ang mga nahulog na item. Pangalan ng material, buto ng dugo. Kalidad, karaniwan, epekto, ang buto na kinuha mula sa nilalang ng dugo, napakatigas, maaaring gamitin bilang material sa pagpapalakas ng mekabakal. Hindi mataas ang tsansang mahulog ang buto ng dugo. Hindi ko inaasahang lalabas ito ng ganito kaaga. Sa mga unang yugto, ang buto ng dugo ay isang kailangang material para sa pagpapalakas ng mekabakal. Siyempre, mas marami, mas maganda. Ngunit ang mas nagpasabik sa akin ay ang plano. Ang mekabakal ko ay laging kulang sa epektibong paraan ng pag-atake. Ang paglitaw ng anyong kuko ay masasabing lumutas sa aking agarang problema. Pangalan ng plano, anyong kuko.
kalidad, karaniwan, uri, plano. Epekto, lumilikha ng isang matulis na kuko para sa pag-atake. Mga kailangang material, 2 puso ng dugo, lakas, 1 puso ng dugo, liksin, 3 buto ng dugo. Sinulyapan ko ang mga material na kailangan para gawin ang anyong kuko, natuwa ako sa loob-loob ko. Sakto lang ang mga materyales ko. Maaari ko itong gawin agad dito. Ang may kabakal ay may maliit na espasyo para sa imbakan, kayang maglagay ng ilang maliliit na gamit. Ang mga puso ng dugo, lakas, na nakuha mula sa 2 naunang nilalang ng dugo ay nakatago doon. Kinuha ko ang mga puso ng dugo, lakas, inilagay ko ang lahat ng materyales sa mapusyaw na asul na plano. Isang puting liwanag ang kumislap, nawala ang plano at mga materyales, at napalitan ng isang parihabang piraso ng metal. Inilagay ko ang piraso ng metal sa kanang kamay ko. Narinig lang ang isang click, sumanib ang piraso ng metal sa kanang kamay ko. Nag-focus ako. Pagkatapos, isang liwanag ang kumislap. Wala pang isang segundo, isang dilaw na makinang pandigma ang lumitaw, idiniin ang halimaw sa harap niya sa lupa. Pasensya na. Ang 8 suntok na ito ang magpapalaya sa iyo. Itinaas ni Leo ang kanang kamao at buong lakas na ibinaba. Ang katulad na eksena ay nangyayari sa maraming iba pang lugar. Sa mga sandaling ito, nakatayo ako sa bubungan ng isang abandonadong gusali, pinagmamasdan ang buong tanawin sa ibaba. Sa nakaraang buhay, abala lang ako sa pagtakas, walang oras para magmasid ng maigi. Ngunit ngayon bumagsak na ang sibilisasyon ng tao. Napakaraming tao ang nawalan ng mahal sa buhay, napilitan pang ang patayin ang kanilang pinakamamahal. Ang kalunos-lunos na tanawing ito ay nagmula lahat sa isang bagay na tinatawag na kalooban ng sansinukob. Lintik na yan. Kailangan kong makita kung anong klaseng demonyo ba talaga itong kalooban ng sansinukob na ito. Sa sandaling ito, naging napakatatag ng puso ko. Nagpatuloy ang kaguluhan hanggang hapon nang walang senyales ng paghinto. Kumuha ako ng isang dilatang adobo, pinainit ng bahagya, at kinain ng may gana. Bigla, may narinig akong ingay at kaguluhan sa labas. Natigilan ako sandali, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkain na parang walang nangyari. Ngayon, wala akong kinatatakutan, kahit pa isang grupo ng tao. Boss, may magandang chicks dito. Patingin nga. Miss, mag-isa ka lang. Delikado dito sa labas, sama ka na lang sa amin. Pagkatapos magsalita ng lalaki, umalingaw-ngaw ang tunog ng magulong bugbugan. Hindi nagtagal, narinig ang mga yabag pababa ng hagdan, dadada, at pagkatapos, isang makinang puting makinang pandigma ang lumitaw. Nang makita ako rito, natigilan sandali ang puting makina, pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-akyat. Hindi pa natatagalan mula nang umalis ang puting makina, isang kayumangging makinang pandigma na may mahahabang balahibo ang lumitaw sa hagdan. Ang hayop na ito baboy ramo. Sa nakaraang buhay, marami na akong nakitang makinang pandigma, kaya agad kong nakilala ang pinagmulan ng makinang nasa harap ko. Nang makitang marami akong pagkain, huminto sa paghabol ang leader nila, lumapit sa akin, at mumiti. Kaibigan, ang dami mong pagkain, pwede bang ibahagi mo sa amin para lahat makinabang? Ibahagi mo ang pagkain mo sa amin, ibabahagi namin sa iyo ang babae. Mamaya, ako muna, tapos ikaw, ha? Sumimangot ako, inubos ang sarsa ng adobo sa lata. Pagkain ko to, bakit ko ibabahagi sa inyo? Dahil ayaw mong mamigay, kaibigan kung gayon, huwag mong masamain itong si boss. Pinatid ng leader ang paa at sumugod na parang palaso. Nang makita ito, agad na nagkatawang tao ang may kabakal na kidlat ko. Gumalaw ako ng ilang hakbang, madaling naiwasan siya. Nawalan ng target, sumalpok ang leader sa pader na hindi pa napapalitadahan, nadurog ito. Ang 4 na natitirang tauhan ay sabay-sabay ding sumugod, parang isang kawan ng baboy ramo. Hindi ako natinag, patuloy na gumalaw ang katawan ko, madaling umiiwas. Punyeta! Bata, takbo lang ba alam mo? Makipagsuntukan ka kay boss. Inayos ng leader ang postura at muling sumugod. Ngumisi ako ng malamig, lumipat sa may kabakal na higante. Iniunat ko ang isang kamay. Gamit lang ang isang kamay, napigilan ko ang pagsugod ng leader. Natulala ang mga tauhan niya nang makita ito. Ang leader nila, kahit yero hindi makapigil sa kanya, pero napigilan lang ng isang kamay. Pagkatapos, isang mas nakakatakot na eksena ang lumitaw. Ang braso ko ay naging matulis na kuko, dumaan sa katawan ng leader. Pagkatapos ng sunod-sunod na kislap ng kuryente, yumuko ang leader, ang makinang pandigma sa katawan niya ay nabasag at naging parang Rubik's Cube na bagay. Napatay, unang antas na operador ng makinang pandigma, Victor Basa. Nakuha, unang antas na ug ng makina.
Kinuha ko ang ng makina, tumingin sa apat na natitira. Naku po! Takbo! Hindi tao yan. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataong tumakas. Lumipat ako sa mekabakal na kidlat, isa-isa silang tinapos. Bagamat dalawang ng makina lang ang kailangan para umabot sa ikalawang antas, mayroon akong 3 mekabakal ngayon, maaaring mga ilangan ng 6 na ubi. Ang mga biyaya na kusang lumalapit, hindi pwedeng palampasin. Pagkatapos tapusin ang lahat, dahan-dahan akong umakyat. Sakto namang nakita ko ang puting makinang pandigma na sumisilip ang ulo. Okay na. Bumaba ka na. Nang makababa ang puting makina, nagsalita si Juan. Kalmado ang boses niya, hindi parang kagagaling lang sa pagpatay. Sa totoo lang, ang mga taong nabuhay ng ilang dekada pagkatapos ng katapusan ng mundo ay wala ng kahit kaunting takot o pag-aalala. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, umalis ka dito, pero hindi mo pwedeng ibunyag ang pagkakaroon ng lugar na ito. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa'yo. Pangalawa, manatili ka dito, tulungan mo akong magbantay ng bahay, at gumawa ng ilang maliliit na gawain bilang kapalit, iyon ay para sa pagkain at tubig. Ako payag akong manatili. Ako si Clara Luna. Mabilis na nanumbalik ang kalmadong tingin ni Clara pagkatapos ng matinding takot. Maging ang malakas na kakayahang lumaban o ang saganang supply ng pagkain dito, lahat ay nagpapatunay sa lakas ni Juan. Dumating ang katapusan ng mundo, ang mga magulang niya ay naging mga halimaw na hindi makilala ang anyo. Para mabuhay, ngayon ay maaasahan niya lamang si Juan. Clara Luna, pamilyar ang pangalang iyon. Parang may nakita na akong isang thesis tungkol sa pag-aaral ng pag-ugali ng insekto dati, ang pangalawang may akda ay ang pangalang ito. Habang nag-iisip, inalis ni Clara ang estado ng makinang pandigma, inilantad ang kanyang tunay na anyo. Nang makita ang mukha niya, biglang naalala ni Juan ang isang litrato na nakita niya noon. Ang epekto ng urbanisasyon sa biodibersidad ng mga katutubong insekto mula sa ekolohikal na perspektibo, ikaw ang pangalawang may akda, hindi ba? Oo po, pero trabaho ko po iyon 3 taon na ang nakalilipas, maingat na sagot ni Clara, hindi alam kung bakit biglang tinanong ito ni Juan. Siya nga. Mukhang ang pagpili ko ng susunod na insekto ay sa wakas ay may direksyon na. Sumigla ang kalooban ni Juan. Ang nakuhang ito ay mas malaki pa kaysa sa ilang ng makina. Kung nandyan si Clara, ang mga insektong mapagpipilian ko ay hindi na limitado sa kalikasan. Maaari akong mag-focus sa pag-aalaga ng mga espesyal na uri ng insekto, i-absorb ang gen ng mga kakaibang insektong iyon. Iyon ang tunay na paggamit ng aking super abilidad na Panginoon ng insekto. Kailangan kong mapanatili si Clara. Sa ngayon, hindi pa lumalabas ang misteryosong gamit, Atem. Maghintay pa ng ilang panahon, makahanap ng isang kasunduan sa demonyo, pagkatapos ay pirmahan ito kasama si Clara, magiging perpekto. Naghintay pa ng 2 oras sa abandonadong gusali. Tumayo si Juan, kusang kumapit sa kanya ang mekabakal na kidlat. Ngayong stable na ang sitwasyon, oras na para lumabas at manghuli ng mga halimaw, mangolekta ng materyales para palakasin ang makinang pandigma. Manatili ka dito, maghintay. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Naintindihan mo? Oo po. Hindi na ngahas magsalita ng marami si Clara, sunod-sunod na tumango. Pagkaalis sa abandonadong gusali, nagtungo si Juan sa lugar na may pinakamaraming tao. Ang mga bagong nabuong bangkay ng dugo ay walang malakas na kakayahang lumaban, magandang pagkakataon ito para mangolekta ng mga materyales pang-enhance. Hindi pa siya nakakalayo, nakasagupa na siya ng isang bangkay ng dugo. Walang pag-aalinlangan, lumipat ang mekabakal na kidlat sa likuran ng bangkay ng dugo. Pagkatapos ay lumipat sa mekabakal na higante, iniunat ang matulis na kuko, at hinampas ang ulo ng bangkay ng dugo, agad itong napinsala ng husto. Napatay, unang antas na nagbagong anyong bangkay ng dugo. Nakuha, material, ng lakas ng bangkay ng dugo ra-1, kuko ng dugo ra-1. Tama nga. Pagkatapos opisyal na magsimula ang pagbabago, tumaas ng malaki ang tsansang mahulog na gamit ng bangkay ng dugo. Pinulot ang mga nahulog na item, muling tinarget ni Juan ang isa pang bangkay ng dugo. Napatay, unang antas na nagbagong anyong bangkay ng dugo. Nakuha, materyal salamin ng laman. Pangalan ng materyal, salamin ng laman, kalidad, karaniwan. Uri, materyal, epekto, 100 salamin ng laman ay maaaring isama para maging isang asensya ng laman. Ang asensya ng laman ay maaaring bahagyang magpataas ng mga katangian ng makinang pandigma. Binabawi ko ang sinabi ko kanina. Hindi ko inaasahan na ngayon,
kahit ang pangunahing ob ng lakas ng bangkay ng dugo ay wala na. Kumpara sa panahon bago opisyal na magsimula, ang drop rate ng bangkay ng dugo ay laging stable sa isang ob ng lakas. Ngayon, tumaas ang pinakamataas na limitasyon, kasabay na bumaba rin ang pinakamababang limitasyon. Gayunpaman, kahit lamok ay karne pa rin. Itinago ni Juan ang salamin ng laman, nagpatuloy sa paghahanap ng bangkay ng dugo. Samantala, sa abandonadong gusali, hindi pa rin lubusang nawawala ang takot ni Clara, nanginginig pa rin ang katawan. Kanina, hindi siya nang ahas huminga ng malakas, takot na baka mainis si Juan at patayin na rin siya. Sa kabutihang palad, maganda ang swerte niya, matagumpay siyang nakaligtas. Hanggang ngayon lang niya kinuha ang telepono, balak makipag-ugnayan sa labas. Hindi siya nang ahas ibunyag ang pagkakaroon ng lugar na ito, gusto niya lang malaman kung ano na ba talaga ang nangyari sa labas. Ang mga nakakatakot na halimaw, pati na ang makinang pandigma sa katawan niya, lahat ay pabigat sa kanyang puso, hindi siya makahinga. Ngunit nang kunin niya ang telepono, tuluyan siyang natigilan. Ang telepono na maayos pa kanina ay biglang hindi na magamit, huwag nang sabihing mag-internet, kahit ang pagbukas ng flashlight ay isang luho na. Nag-alinlangan sandali, tumayo siya, balak pumunta sa bintana para tingnan ang sitwasyon. Ngunit naalala niya ang babala ni Juan, naupo siyang muli. Sa mga pelikula, ang mga extra na hindi nakikinig sa payo ay madalas maagang namamatay. Hindi siya tanga, gusto niya lang mabuhay ngayon. Crew o, crew o, crew o. Bigla, nakarinig siya ng huni ng kalapati sa labas ng bintana. Bang! Kasunod nito ay isang malakas na pagsabog. Ang yero sa bintana ay biglang naiupi, na para bang may bumangga dito. Napasigaw si Clara sa takot, nang makabawi, nagmamadali niyang tinakpan ang bibig. Ngunit huli na ang lahat, clap, 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 clap. Patuloy na umalingaw-ngaw ang tunog ng pagtama. Ang buong yero ay parang binugbog ng isang palad ng Diyos, nag-iwan ng mga yupi. Nang marinig ang nakakatakot na tunog na ito, tahimik na pinulot ni Clara ang isang matulis na piraso ng bato, mahigpit itong hinawakan. Biglang tumigil ang mga pagtama, nakahinga ng maluwag si Clara, akala niya'y tapos na ang panganib. Ngunit sakto sa sandaling ito, biglang yumanig ang kisame sa itaas. Ang mga piraso ng sementong hindi pa napapalitadahan ay bumagsak na parang ulan. Namutla si Clara, hindi matagos ng bagay na iyon ang yero, kaya naghanap ito ng paraan para makapasok mula sa kisame. Kumpara sa matigas na yero, ang sementong may halong buhangin at graba ay mas mahina. Hindi nagtagal, isang butas na kasing laki ng lababo ang lumitaw sa kisame. Sa pamamagitan ng butas, sa wakas ay nakita ni Clara ang tunay na anyo ng mga bagay na iyon, kalapati. Isang kawan ng nagbagong anyong kalapati. Ang mga normal na kalapati ay hindi gaanong kalaki, kasya sa isang palad. Ngunit ang mga kalapateng nasa itaas, bawat isa ay kasing laki ng isang adultong golden retriever. Ang leader na kalapati ay mas malaki pa, kasing laki ng isang guya. Ang mga mata nitong pula ay nagliliwanag sa kasamaan. Ginamit nito ang mga pakpak para itaboy ang ibang nagbagong anyong kalapati, inilapat ang matutulis na kuko sa gilid ng butas. Crack! Isang malaking piraso ng semento ang madali nitong naduraj. Bumagsak ang alikabok ng semento, nagdulot kay Clara ng desperasyon na hindi naiiba noong pinaliligiran siya ng 4 na lalaki. Ang 4 na lalaking iyon ay ang katawan niya ang habol. Itong kawan ng nagbagong anyong kalapati, baka katawan din niya ang habol. Umalis kayo, sigaw ni Clara, pinulot ang bato sa sahig at ibinato sa butas sa itaas. Nagkataon, tumama ang bato sa kuko ng leader na kalapati, lalo pang pumula ang mga mata nito, mas bumilis ang pagwasak sa semento. Nang makita ito, lalo pang nawalan ng pag-asa si Clara. Talaga bang dito na ako mamamatay ngayon? Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, naalala niya ang eksena ng lumaban si Juan, pangalan ng bida, sa 4 na lalaki kanina. Kung nandito si Juan, baka mailigtas pa ako, pero paano naman mangyayari iyon? Habang lumilipad ang isip, bigla siyang nakakita ng isang itim at gintong anino na dumaan sa butas sa itaas. Pagkatapos, isang kaawa-awang hiyaw ang umalingaw-ngaw, nagpabalik sa diwa ni Clara sa realidad. Yung makina niya, tama, sigurado ako, yung makina niya nga. Napuno ng tuwa ang mukha ni Clara, nagmamadaling lumingon para makita ng malinaw ang labanang nagaganap sa itaas. Sa bubungan, hinawakan ni Juan ang leeg ng isang nagbagong anyong kalapati. Sa isang malakas na pihit, agad na nahiwalay ang ulo at katawan ng kalapati,
naging isang walang buhay na tumpok ng laman. Napatay, unang antas na nagbagong anyong kalapati. Nakuha, material kulay abong balahibo X1, patak ng dugo ng pagbabago X1. Pagkakuha ng mga nahulog na gamit, tumingin si Juan sa lider na kalapati sa kawan. Isa na namang piling antas, elite level, na nagbagong anyong individual. Hindi ko alam kung anong magagandang bagay ang mahuhulog dito. Walang imik, sumugod siya pasulong. Ang mga mababangis at malulupit na kalapati, sa kamay ni Juan, ay parang bago pa sila magbagong anyo walang nagawang kahit anong gulo. Hindi nagtagal, natapos na niya ang lahat ng ibang nagbagong anyong kalapati, tanging ang lider na lang ang natira. Sa mga sandaling ito, alam na rin ng lider na kalapati na hindi madaling kalaban si Juan. Iwinasiwas nito ang mga pakpak, lumipad palabas ng abandonadong gusali. Ngayon mo lang naisip ang tumakas. Huli na. Kumuha si Juan ng isang piraso ng bato sa sahig at malakas na ibinato palabas. Hindi lumihis, sakto itong tumama sa lider na kalapati na naghahanda ng lumipad pataas. Sa isang kaawa-awang hiyaw, bumagsak pababa ang katawan ng lider na kalapati. Sumunod si Juan sa likuran, tumalon palabas ng gusali, at tinapakan ito ng isang paa. Ang bigat ng makinang pandigma kasama ang malakas na puwersa ng pagbagsak ay direktang dumurog sa katawan ng lider na kalapati. Napatay, unang antas na piling nagbagong anyong kalapati. Nakuha, material kulay abong balahibo X3, patak ng dugo ng pagbabago X3, pantulong na modulo, mata ng tagamasid, plano ng disenyo, bomba ng puting buto X1. Nang makita ang mga gantimpala, natigilan sandali si Juan, pagkatapos ay tumawa ng malakas. Pansamantalang hindi na pag-uusapan ang mga materyales. Ang kulay abong balahibo ay nagpapataas ng liksin, ang patak ng dugo ng pagbabago ay nagpapataas ng lakas at depensa, parehong kailangang ay proseso bago magamit. Ang mata ng tagamasid ay magandang bagay. Maaaring makita ang pangunahing impormasyon ng mga nagbagong anyong nilalang, kasabay nito ay maaaring bawasan ang sariling presensya, aura, magaling din itong pangtago. Maituturing na isa sa mga banal na kagamitan, divine artifact, sa mga unang yugto. Hindi rin pahuhuli ang bomba ng puting buto sa mata ng tagamasid. Napakalakas ng pagsabog nito, napaka-epektibo para linisin ang mga mababang antas na bangkay ng dugo. Kung magagamit ng tama, madaling mapapatay ng bomba ng puting buto ang mas mataas na antas na bangkay ng dugo. Bukod pa rito, ang plano na ito ay maaaring gamitin ng paulit-ulit. Gamit ito, mabilis siyang makakaipon ng yaman sa mga unang yugto para sa pag-upgrade ng makinang pandigma. Kinuha muna niya ang mata ng tagamasid. Sa panlabas, ang mata ng tagamasid ay isang simpleng kulay abong bola lamang. Kapag idiniin sa mata, tatubo ang bola ng 8 manipis na mekanikal na paa, itutusok sa istruktura ng mata. Pagkalagay pa lang, naramdaman ni Juan na bumuti ng malaki ang kanyang paningin. Tumingin siya sa paligid, nakakita ng isang nagbagong anyong langgam sa damuhan hindi kalayuan. Pangalan, dambuhalang nagbagong anyong langgam. Antas, karaniwan, antas 1. Lebel ng panganib, napakababa. Ang dambuhalang nagbagong anyong langgam ay naglalabas ng hindi mapanganib na puting liwanag. Sa mga sandaling ito, nginangat-ngat nito ang damo, hindi man lang napansin na may nagmamasid sa kanya. Ibinawi ang tingin, binuksan ni Juan ang status panel ng mecha bakal na higanti. Pangalan ng makina, mecha bakal na higanti. Antas, 1. Lakas, 30. Depensa, 4. Liksin, 5. Misteryo, 0. Eksklusibong modulo, higanti, pantulong na modulo, mata ng tagamasid. Ang paggamit ng mga materyales pang-enhance, pinakamarami ay 10 puntos lang ang madadagdag. Kung gusto ng mas maraming katangian, kailangang i-upgrade at muling buuin ang makina. Ang abilidad na Panginoon ay malupit, ngunit hindi rin maliit ang konsumo. Kailangang i-upgrade ang lahat ng makina bago makapagpatuloy sa pagpapalakas. Tiningnan ng status panel, si Juan ay masaya at nag-aalala. Ang pagpapalit-palit sa maraming anyo ay nagbibigay sa kanya ng walang kahinaan at malakas na kakayahang lumaban, ngunit kasabay nito ay kailangan ding i-upgrade ang lahat ng makina. Hindi maaaring i-upgrade ang isang makina sa pinakamataas na antas bago ang iba. Mabuti na lang, mayroon pa siyang isang alas. Binuksan ang plano ng bomba ng puting buto. Pangalan ng plano, bomba ng puting buto, kalidad, pambihira, exquisite.
uri, plano, epekto, lumilikha ng maraming sumasabog na piraso ng buto para umatake. Mga kailangang material, buto ng dugo X2, patak ng dugo ng pagbabago X2, balat ng hayop na tigmak sa dugo X1. Ang antas ng kalidad ng mga materyales at plano ay katulad ng antas ng abilidad ng makina. Ang tanging pagkakaiba ay, mas mataas sa karaniwan ay may pambihira, exquisite, pagkatapos nito ay piling, elite. Ang patak ng dugo ng pagbabago at balat ng hayop na tigmak sa dugo ay parehong karaniwang materyales. Ang buto ng dugo ay bihira, ngunit kumpara sa halaga ng bomba ng puting buto, balewala ito. Bukas magbubukas ang sistema ng kalakalan, hindi kailangang magmadali ngayon. Itinago ang plano, bumalik si Juan sa ikalimang palapag. Maraming butas na ang bubong dahil sa kawan ng nagbagong anyong kalapati, ngunit maaari pa ring ayusin. Maituturing na biyaya sa gitna ng kasawian. Wala akong ginawa. Hindi ko sila dinala dito, nanginginig na paliwanag ni Clara. Alam kong hindi mo kasalanan. Huwag kang matakot. Napakatindi ng pangamoy ng mga nagbagong anyong halimaw. Marahil ay nagkataong naamoy nila ang hininga ni Clara kaya sila umatake ng ganito kabangis. Naramdaman niyang matalino si Clara. Pagkatapos maranasan ang nangyari kanina, tiyak na hindi na niya ilalagay sa panganib ang sarili. Tiningnan ang mga butas sa bubong, hindi maiwasang mapabuntong hininga ni Juan. Hindi pa rin sapat ang kaligtasan dito. Sana katulad ng nakakalungkot, ang ganitong uri ng nilalang ay malamang hindi marami. Maliban sa suso, may isa pang uri ng insekto na nagdadala rin ng bahay saan man pumunta, dugtong ni Clara. Talaga, magaling yan, natuwa si Juan. Natigilan si Juan, biglang lumapit at hinawakan ang braso ni Clara. Nagbago ang itsura ni Clara, instinktibong kinuha ang batong inihanda at malakas na ipinalo sa likod ng kamay ni Juan. Nanlamig ang tingin ni Juan, itinaas ang kamay at tinabig ang bato sa kamay niya. Wala akong interes sa iyo. Gusto ko lang malaman kung anong tawag sa insektong nagdadala ng bahay saan man pumunta. Nang makitang walang ginawang kasunod si Juan, kumalma si Clara at dahan-daang ibinaba ang kamay. Pagkatapos, isang pakiramdam ng pagkadismaya ang umusbong sa puso niya. Sa mata ng kaharap, mas mahalaga pa pala ang isang insekto kaysa sa kanya. Ang tawag sa insektong iyon ay bagworm, uod na may bahay na supot. Ang larva ng bagworm ay kayang gumawa ng sutla, ginagamit ang mga dahon o sanga para gumawa ng bahay na daladala nito sa likod para gumalaw. Napakaikli ng paliwanag ni Clara, ngunit nakita pa rin ni Juan ang kakaibang katangian ng insektong ito. Malawak ba ang distribusyon ng bagworm na ito? Hindi naman gaano kalawak, pero halos sa buong bansa ay mayroon. Kung makakita ka ng parang supot sa sanga ng puno, maaaring bahay iyon ng bagworm. Nang marinig ito, napahiya si Juan. Lumaki siya sa malaking lungsod, paano naman siya makakakita ng ganoong insekto? Sa nakaraang buhay, marami siyang nakita, ngunit ang mga insektong iyon ay puno ng mata o may 12 ng paa, nakakapangilabot tingnan. Ang mga insekto ngayon, kumpara sa kanila, ay parang mga mababait at hindi mapanganib na bata. Ngumiti si Juan. Tama nga ang hinala ko. Hindi ko inaasahang sa pagtatanong lang sa isang tao ay tama pala bagworm. Kung gayon, ang susunod na pagbabago ng makina ay para sa kanya. May target na, hindi na nag-alinlangan pa si Juan. Pinasan niya ang isang bakal na bar aisle sa likod at nagpatuloy sa paglalakbay. Ang dahilan ng maagang pagbalik ay para maghanap ng lalagyan ng mga materyales. Kung nasa huling yugto na ng katapusan ng mundo, kung saan nagkalat ang iba't ibang uri ng kagamitan, natural na hindi na kailangang maging ganito kahirap. Ngunit ngayon, maaari lang siyang gumamit ng ganitong primitibo at simpleng paraan ng pagkolekta. Kinuha ang inihandang mapa, nagtungo si Juan sa ligtas na lugar, refugee area, na itinayo ni Carlos Tan. Kulang ang sarili niyang tauhan, ang misyon ng paghahanap ng bagworm ay kailangan pa ring ipasa kay Carlos Tan. Sana'y marami pa rin siyang tauhan, kung hindi, ang susunod niyang makina ay maaaring matagalan pa. Marahil ay maaari ring makipagtulungan sa gobyerno. Iba kay Carlos Tan, bago pa man magsimula ang katapusan ng mundo, maraming paksayo na ang gobyerno. Ngayon, mas komplikado pa ang relasyon. Kung hindi kinakailangan, ayaw pa niyang masangkot sa kanila. Ang mga labanan sa lansangan ay hindi hamupa, bagkus ay lalo pang tumindi. Noong una, sa pagharap sa mga bangkay ng dugo at iba pang nagbagong anyong nilalang, walang kalaban-laban ang mga tao. Ngunit ngayon, pagkatapos mapagpasyahan ang kapalaran ng makina,
Sa wakas ay nagkaroon na sila ng lakas para lumaban. Maging para ipaghiganti ang mga mahal sa buhay, o para makakuha ng mga materyales pang-upgrade, lahat ay may dahilan para lumaban. Siyempre, ang mga kayang tumayo at lumaban ay kakaunti pa rin. Karamihan ng tao ay pinipili pa ring magtago at manood. Naglalakad si Juan habang inaalala ang mga nangyari sa nakaraang buhay. Ang unang araw ng malaking sakuna ay panimula pa lamang. Sa hinaharap, may mga sitwasyong hindi kayang isipin ng tao ang lilito pa. Halimbawa, ang sistema ng tindahan, store system, na magbubukas-bukas. Ang paglitaw ng sistema ng tindahan ay isang napakagandang pagkakataon para kay Juan, pangalan ng bida. Noong una, kung gusto niyang ibenta ang bomba ng puting buto, kailangan niyang makipagtransaksyon ng paisa-isa. Ngayon, sa pagbubukas ng sistema ng tindahan, maaari siyang makipagkalakalan online. Ang bilis ng pagkita ng pera ay tataas ng malaki. Ang halaga ng isang bomba ng puting buto ay nasa 50 puntos ng enerhiya. Plano niyang ibenta ito sa halagang 300 puntos ng enerhiya bawat isa 6 na beses na tubo. Sapat na para mapuno niya ang kanyang bulsa. At iyon ay unang hakbang pa lamang. Ang pagkakaroon ng sapat na puntos ng enerhiya ay nangangahulugang pagkakaroon ng sapat na materyales pang-enhance. Hindi ito paglilinang sa immortalidad, immortal cultivation, na kailangan pang mag-focus sa dahan-daang pag-eensayo. Basta may sapat na materyales pang-enhance, maaari siyang agad na umabot sa ikalawang antas, malampasan ang lahat. Ang mga mababang antas na materyales na ito, bagamat mukhang ordinaryo, ay napakahalaga para sa pag-upgrade ng makinang pandigma. Sa nakaraang buhay, dahil sa kasakiman sa panandaliang pakinabang, marami siyang naibentang mababang antas na materyales. Nang kailanganin niya ito, natulala siya, at maraming oras ang nasayang bago niya natapos ang pag-upgrade ng makina. Sa buhay na ito, alam na niya, kailangan niyang kumita ng malaki mula sa mga mababang antas na materyales, pagkatapos ay mabilis na i-upgrade ang makina, maging pinakamalakas sa lungsod. May plano na sa isip, mas bumilis pa ang kilos ni Juan. Ang mecha bakal na kidlat ay tumagos sa mga lansangan, talagang parang isang kidlat. Maging bangkay ng duguman o tao, nararamdaman lang nilang may kumislap na kidlat sa tabi nila, pagkatapos ay nawala na, hindi man lang nila nalaman kung anong nangyari. Ligtas na lugar ng Sierra Madre Refugee Area pinalitan ang pangalan para bumagay sa Pilipinas. Si Carlos Tan ang nagtatag ng grupo Sierra Madre. Ang ligtas na lugar na itinayo ay gumagamit din ng pangalang ito. Sa simula ng pagbabago, ilan sa kanyang mga tauhan ay nagbagong anyo rin. Gayunpaman, naaalala ni Alex ang bilin ni Juan, kapag may napansing problema, agad na bumaril. Dagdag pa rito, naroon sina Carlos Tan at Carla na nagising na ang mga makinang pandigma para magbantay, hindi malaki ang kanilang naging pinsala. Katulad ni Juan, pumili rin si Carlos Tan ng isang gusali, ngunit hindi ito abandonadong gusali, kundi isang kumpletong gusali na hindi pa naibibigay para gamitin. Sa pinakamataas na palapag ng gusali, may 8 maliliit na toreng bantayan, observation posts. Madali niyang naoobserbahan ang lahat ng galaw sa loob ng daan-daang metro. Ulat, 300 metro sa labas, may lumitaw na isang makina. Napakabilis niya. Biglang umalingaw-ngaw ang isang boses mula sa toreng bantayan. Pagkatapos, naging apurahan ang tono. Hindi maganda. Papunta siya sa pinto. Lahat. Humanda. Teka. Mukhang huminto siya. Hindi nang ahas magpatumpik-tumpik ang tao sa toreng bantayan, agad na ipinasa ang impormasyon pababa. Kasabay nito, nalaman din ni Carlos Tan ang balita na may hindi imbitadong bisita na sumusugod. Lumabas tayo. Tingnan natin. Isang pamilyar na asul-lilang makinang pandigma ang pumasok sa kanyang paningin. Ayos lang. Huwag kayong kabahan. Dating kaibigan ang dumating. Si Juan ba yan? Masayang sigaw ni Carla. Tumuntong siya sa pasimano ng bintana at tumalon palabas. Sa ere, kumapit sa kanya ang makinang agila niya. Ibinuka niya ang mga pakpak at lumipad diretso sa harap ni Juan. Mukhang magaling ka nang gumamit ng makina mo, ha? Pero tandaan mo, huwag kang lilipad ng masyadong mataas. Ang panganib sa himpapawid ay hindi mas kakaunti kaysa sa lupa. Inalis ni Juan ang kanyang makina, ngumisi. Alam ko na po. Agad ding inalis ni Carla ang estado ng makina, mukhang napakaamo. Sa loob lang ng kalahating araw, naramdaman niyang gumuho ang langit. Ang mga tao sa paligid niya ay nagbagong anyo o nawalan ng kontak.
Kaya naman nang makita niyang muli ang kakilalang si Juan, ganito na lang ang tuwa niya. Sa mga sandaling ito, lumabas na rin si Carlos Tan mula sa gusali. Nang makitang masayang nag-uusap ang anak niya at si Juan, napangiti na rin siya. Ang misteryo at lakas ni Juan ay nag-iwan sa kanya ng hindi malilimutang impresyon. Bukod pa rito, kapansin-pansin din ang tindig at itsura ng binata. Kung magkakatuluyan silang dalawa, hindi rin masama. Sa pagkakataong ito, talagang salamat sa iyo. Kung hindi, tiyak na maraming mamamatay bukas. Lumapit si Carlos Tan, tinapak ang balikat ni Juan, at sinabi. Nang makita ang eksenang ito, si Alex na nasa likuran ay labis na nagulat. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito pinahahalagahan ni Carlos Tan ang isang kabataan. Gayunpaman, kung ang kaharap ay si Juan, hindi na rin katakataka. Nakipagpalitan ng ilang magalang na salita si Juan, pagkatapos ay sinabi ang layunin ng kanyang pagpunta, bagworm, uod na may supot. Dati, madaling hanapin, ngayon, baka mas mahirap na. Walang nakapansin, matagal nang nahulaan ni Carlos Tan na may kinalaman ang makina ni Juan sa mga insekto. Sa kasalukuyan, magkaalyado sila. Habang lumalakas si Juan, mas nasisiguro ang kanyang mga benepisyo. Kaya, agad siyang pumayag. Pagkasabi nito, binuksan ni Juan ang bakal na bar aisles na dala niya, kinuha ang 3 bagay. Hindi ko alam kung ang mga tauhan ninyo ay nakakuha ng 3 uri ng materyales na ito. Handa akong ipalit ang isang sikreto. Sumulyap si Carlos Tan sa 3 uri ng materyales, ngumisi. Nagkataon. Lahat ng 3 uri ng materyales na ito ay mayroon ako. Hindi ko alam kung anong sikreto ang ipapalit mo. Durugin lang ang puso ng dugo para damaloy ang dugo sa loob papunta sa makina, at tataas ang kaukulang katangian. Hindi ko alam kung gaano kahalaga ang maliit na sikretong ito. Hindi itinago ni Juan ang paraan ng paggamit ng puso ng dugo. Kahit hindi niya sabihin, malalaman din ang sikretong ito sa hinaharap. Kaysa hintayin pang malaman ng lahat, mas mabuting gamitin na ito ngayon para makakuha ng kaunting pakinabang. Nang marinig ang sikretong ito, natigilan si Carlos Tan. Akala niya'y komplikado ang pag-absorb ng puso ng dugo, hindi niya inaasahang ganito lang pala ka-simple. Nag-alinlangan sandali, sinabi niya, buto ng dugo, hindi marami ang bilang, bibigyan kita ng 8. Patak ng dugo ng pagbabago, 10 patak. Balat ng hayop na tigmak sa dugo, 6 na piraso. Pwede na ba? Kinwenta ni Juan sandali. Ang mga materyales na ito, kasama ang naipon niya, ay sapat para makagawa ng 10 bomba ng puting buto, pansamantalang sapat na. Naiintindihan din niyang nasa simula pa lang ng pagbabago, hindi marami ang materyales na maibibigay ni Carlos Tan. Tungkol naman sa mga ordinaryong tao, mas kakaunti pa. Tutal, libreng nakuha ito, kahit magkano ang ibigay ay ayos lang. Bukod pa rito, hindi naman tauhan niya si Carlos Tan, magkatuwang lang sila sa kooperasyon. Nang makuha ang mga materyales, naghanap si Juan ng isang silid at nagsimulang gumawa ng bomba ng puting buto. Ang bomba ng puting buto ay kabilang sa kategorya ng gamit, item. Sa pangkalahatan, may 2 paraan ng paggawa. Una, gamit ang plano, ilagay lang ang mga materyales sa plano, simple at mabilis. Pangalawa, mano-manong paggawa. Ang mano-manong paggawa ay mas komplikado, mas mataas din ang hirap, ngunit madalas ay makakagawa ng mas magagandang bagay. Sa nakaraang buhay, maraming tao ang mga master craftsmen sa mano-manong paggawa. Kahit medyo ordinaryo ang kanilang makina, kapag kumpleto na sa gamit, hindi rin pahuhuli ang kanilang lakas sa labanan. Pagkatapos kumislap ng puting liwanag, isang bomba ng puting buto na parang maliit na bungo ang natapos gawin. Sunod-sunod na gumawa si Juan ng 9 na bomba ng puting buto, pagkatapos ay hinanap muli si Carlos Tan. Para ipakita ang lakas ng bomba ng puting buto, kinaladkad pa niya ang 8 bangkay ng dugo. Inihagis ang bomba ng puting buto. Boom! Isang malakas na pagsabog, ang 8 bangkay ng dugo ay agad na naging isang tumpok ng durog na laman na hindi makilala ang anyo. Agad na nasabik si Carlos Tan. Juan, itong bomba ng puting buto, ilan ang mayroon ka? Lahat kukunin ko. Bilang isang bihasang negosyante, agad niyang nakita ang halaga ng bomba ng puting buto. Kagsisimula pa lang ng katapusan ng mundo, kahit nakasuot na ng makinang pandigma, marami pa ring tao ang hindi nangangahas lumaban sa mga bangkay ng dugo. Sa ganitong paraan, ang halaga ng bomba ng puting buto ay tumaas ng walang hanggan. Hindi kailangang direktang harapin ang bangkay ng dugo pero makakapagdulot pa rin ng malaking pinsala,
talagang isang banal na kagamitan. Tiyak na maraming bibili para protektahan ang sarili. Kahit hindi para sa sarili, maaaring bilhin para sa mga kamag-anak at kaibigan. Sa madaling salita, ang bomba ng puting buto ay hindi mauubusan ng bibili. Ginoong Tan, huwag magmadali, may mas maganda akong paraan. Ikalawang araw ng malaking sakuna, dumating sa tamang oras. Tulad ng inaasahan, maliban sa status page ng makina, mayroon na ngayong karagdagang sistema ng tindahan. Isang semi-transparent na screen ang dahan-daang bumukas sa harap ni Juan. Nag-click siya sa sistema ng tindahan, napakaraming item ang lumitaw dito. Hindi lang maraming pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan, kundi mayroon ding ilang ibang maliliit na gamit, kasama na ang mga plano at pantulong na modulo. Ang pagbili ay napakasimple rin. Kailangan lang ibenta ang mga item sa sistema ng tindahan para ipalit sa puntos ng enerhiya. Halimbawa, ang isang salamin ng laman ay maaaring maibenta sa isang puntos ng enerhiya. Ang isang puntos ng enerhiya ay maaaring makabili ng isang maliit na food pack, ang laman nito ay sapat para sa isang tao sa loob ng isang araw. Kung magtitipid, hindi imposible na tumagal ng 3 araw. Kung ayaw mong ibenta sa sistema ng tindahan, maaari ka ring gumawa ng sariling pwesto, stall, at gumamit ng paraan ng palitan ng item, barter. Bagamat mababa ang kahusayan ng paraang ito, ang tanging bentahe ay walang bayad sa upa ng pwesto. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Juan, pangalan ng bida. Inilagay niya ang 9 na natitirang bomba ng puting buto sa bagong gawang pwesto. Pagkatapos, gumastos siya ng 100 puntos ng enerhiya para bilhin ang top listing na feature sa loob ng 10 minuto. Ang top listing ay kailangang i-bid, kung sino ang mas mataas ang alok, siya ang makakakuha. Ngunit dahil kabubukas pa lang ng sistema ng tindahan, lahat ay nalilito pa, kaya walang sumali. 100 puntos para makuha ang top listing, malaki ang tubo. Kung sa nakaraang buhay, baka 10,000 puntos ng enerhiya ay hindi pa sapat para mabili ito. Nakita niyang ang kanyang bomba ng puting buto ay nakalagay sa pinakamataas na posisyon ng lahat ng mga item, nasiyahan si Juan. Isang bomba, 300 puntos ng enerhiya. Nababaliw na ba siya? Oo nga, hindi ba't ginagawa tayong tanga niyan? 30 puntos ng enerhiya, makakabili na ako ng malaking food pack, sapat na para sa isang buwan ko. 300 puntos, sapat na para sa isang taon ko. Nakapagtataka, bakit laging nasa taas ang item niya? Nakita ko kanina, may auction. Mukhang nanalo siya sa bid para sa 10 minutong top listing. Gumastos ng malaki para sa top listing. Siguradong hindi simple ang bombang puting buto na yan. Kung hindi, hindi siya gagastos ng ganyan. Kung ano ang presyo, iyon ang kalidad. Siguradong magandang bagay ang bombang puting buto na yan. Sayang, naibenta ko na lahat ng gamit ko, 15 puntos lang ang natira sa akin. Maswerte ka pa. Ako, mula kahapon hanggang ngayon, hindi pa lumalabas, nagtatago lang sa bahay. Mukhang nagbagong anyo na ang kapitbahay ko. Mga kapatid, mag-ambagan tayo, bumili tayo ng isa. Subukan natin kung gaano kalakas. Panahon ba to para mag-usap? Puno ng halimaw ang apartment complex ko. Sinong tutulong sa akin? Kaibigan sa taas, wala nang pag-asa yan, hintayin mo na lang ang kamatayan. Ang sistema ng tindahan ay nahahati sa 2 bahagi, itaas at ibaba. Sa itaas ang pahina ng produkto, sa ibaba ang chat box. Sa mga sandaling ito, mabilis na dumadaan ang mga mensahe. May mga nag-uusap tungkol sa bomba ng puting buto, mayroon ding patuloy na humihingi ng tulong sa labas ng mundo. Magulo ang buong chatbox. Sinulyapan lang ito ni Juan sandali, pagkatapos ay binaliwala na. Ngayon lumitaw ang sistema ng tindahan, bukas magbubukas ang sistema ng chat. Ngunit hindi ito magandang balita, habang mas maraming bagong feature ang lumalabas, nangangahulugan itong mas mabilis ang bilis ng pagbabago at paglilinis. Purification, nangangahulugan din itong mas maraming panganib. Wala pang 3 minuto, naubos ng bilhin ang mga bomba ng puting buto. Marami ang walang pera, ngunit hindi rin kakaunti ang may pera. Ang halaga ng paggawa ng bomba ng puting buto ay nasa 50 puntos lamang. Hindi masyadong mataas ang presyong itinakda ni Juan. 300 puntos ng enerhiya, para sa ilang malalaking puwersa, baliwala lang ito. Kahit ang mga ordinaryong tao ay maaaring mag-ambagan para makabili ng isa. Sa isang lumang apartment complex sa kanlurang bahagi ng lungsod, si Kenjia ay nag-click sa confirm button.
Biglang bumigat ang kanyang kamay. Pagtingin niya pababa, isang kakaibang bomba na kasing laki ng ulo ng tao ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito na ba ang bombang puting buto na nagkakahalaga ng 300 puntos? Ang ilang kapatid sa tabi niya ay nagsilapitan para magtanong. 6 silang lahat, magkakasama sa iisang dormitoryo. Noong una, plano nilang lumabas para maglaro ng ilang araw dahil holiday, hindi nila inaasahang maiipit sila dito. Sa labas, siksikan ang mga bangkay ng dugo. Kahit na nagising na ang makinang pandigma ng bawat isa sa kanila, hindi pa rin sila nangangahas kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, hindi ako umaasa ng malaki sa lakas nito. Basta makagawa lang ito ng malakas na ingay, para maakit ang mga bangkay ng dugo sa malapit palayo. Ayos na, huminga ng malalim si Kenjia. Ang kanyang pilak na makinang pandigma ay kusang kumapit sa kanya. Tinawag din ng iba ang kani-kanilang mga makina. Hindi marami ang tao sa apartment complex na ito, mas kakaunti pa ang nagbagong anyo. Ang mga bangkay ng dugo sa buong gusali ay nalinis na nila. Ngayon, ang tanging mahirap na problema ay ang kumpol ng mga bangkay ng dugo na nakapalibot sa labas. Hindi umaasa ang grupo kung gaano kalakas ang bombang puting buto. Tulad ng sinabi ni Kenjia, basta maakit palayo ang mga bangkay ng dugo, o kahit bahagi lang nito, ayos na. Umakyat ang grupo ng 6 sa bubungan ng apartment complex. Nagmasid sandali si Kenjia. Pagkatapos ay pumili ng isang grupo ng mga bangkay ng dugo na medyo marami, at inihagis ang bomba ng puting buto palabas. Gumuhit ng magandang arko ang bomba ng puting buto sa hangin, pagkatapos ay bumagsak sa gitna ng kumpol ng mga bangkay ng dugo. Agad na umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging pagsabog. Lahat ng bangkay ng dugo ay agad na nagkagulo, sumugod patungo sa lugar ng pagsabog. Nang makita ang eksenang ito, hindi lang hindi natuwa ang grupo, bagkus ay nagpakita pa ng ekspresyon ng pagkamangha. Medyo malakas ang bomba na ito. Malinaw nilang nakita ang sandali ng pagsabog ng bomba ng puting buto, hindi bababa sa 8 o 9 na bangkay ng dugo ang napayro piraso. Ang ibang bangkay ng dugo ay nagtamo rin ng iba't ibang antas ng pinsala. Hindi ito rebentador na ingay lang, kundi totoong bomba. Bili pa tayo. Pasabugin natin ang mga demonyong yan. Sobrang nasabik ang grupo. Gamit ang ganitong magandang bagay, sino pa ang gustong tumakas? Syempre, pasasabugin lahat ng bangkay ng dugo, mangolekta ng magagandang gamit. Hindi lang sila ang sumubok ng bomba ng puting buto. Napagtanto rin ng ibang mga puwersa ang malaking potensyal ng bomba ng puting buto, sunod-sunod na kinontak si Juan, humihiling na bumili pa. Hindi rin nagpapahinga si Juan. Ginamit niya ang puntos ng enerhiya para bumili ng malaking bilang ng mga materyales para sa paggawa ng bomba ng puting buto. Pagkatapos, minarkahan niya ang mga plano at pantulong na modulo na kailangan niya. Kumpara sa mga aktwal na item, ang presyo ng mga plano at pantulong na modulo ay nakakagulat sa kamahalan. Bawat isa ay nangangailangan ng libu-libong puntos ng enerhiya, ang mas magaganda ay 10,000 pa. Sa kasalukuyan, hindi niya talaga kayang bilhin ang mga ito, maaari lang niyang isantabi muna. Sunod-sunod na kumislap ang mga puting liwanag. Hindi nagtagal, nakagawa pa si Juan ng 50 bomba ng puting buto, inilagay sa pwesto. Halos agad-agad, nawala ang 50 bomba ng puting buto, napalitan ng 15,000 puntos ng enerhiya. Walang tingi-tingi. Maliban sa ilang item na masyadong mahal, binili ni Juan lahat ng mababang antas na materyales sa merkado. Hindi mababa ang drop rate ng plano ng bomba ng puting buto. Ito rin ang simula pa lang ng katapusan ng mundo. Paglipas ng ilang panahon, mawawalan na ito ng halaga. Hindi, baka bukas pa lang ay bumaba na ang presyo nito. Kaya, kailangan niyang samantalahin habang may halaga pa ito, magbenta hanggat maaari. Samantala, sa ligtas na lugar ng Agila, bagamat dumanas ng kaunting kaguluhan sa simula, matagumpay pa ring nakaligtas ang grupo Agila. Siyempre, hindi rin ito maihihiwalay sa makinang Agila ni Anton Agila. Kung wala ang tulong niya, malamang ay nawala na sa kasaysayan ang grupo Agila. Sa katapusan ng mundo, ang malakas ang hari. Sa mga sandaling ito, umasa siya sa kanyang lakas, naging hari ng grupo Agila na walang korona. Kahit ang ilang kapatid niya na dati niyang minamata ay inapakan na niya ngayon sa ilalim ng kanyang paa, inuutusan. Si Juan na naman, laging siya na lang. Nang makita ang pangalan ng nagbebenta, agad na nagalit si Anton Agila.
Sigurado siyang ang nagbebenta ng bombang puting buto na ito ay si Juan din na nandiya sa kanya sa exhibit at sa Hardin Botaniko. Noong mga oras na iyon, hindi siya makakilos laban kay Juan. Ngunit ngayon, iba na. 1. HMPH. Hayaan mong bigyan kita ng isang malaking regalo muna. Umikot ang mata ni Anton Aguila, tinawag ang isang tauhan, at bumulong ng ilang utos. Gusto ko ring sumali sa negosyong ito. Si Juan ay abala pa rin sa paggawa ng bomba ng puting buto. Ang chatbox ng sistema ng tindahan ay sumabog na. Napakaraming halimaw sa labas. Gusto lang kumita ng pera sa sakunan nitong si Juan. Nakakahiya. Oo nga, bakit hindi niya isapubliko ang formula ng paggawa ng bombang puting buto para lahat tayo makagawa? Para rin labanan ang mga halimaw na yan. Kahit hindi isapubliko ang formula, dapat baban niya ang presyo. Sa tingin ko, 30 puntos ng enerhiya bawat isa ay makatarungan. Kaibigan sa taas, nagtrabaho ako ng husto buong araw, 30 puntos lang ang kinita ko. Hindi ako makabili ng isang bomba, tutulan ng monopolyo. Ilabas ang formula. Sunod-sunod na ipinadala ang mga mensahe. Ang laman ay kung hindi hinihiling kay Juan na isapubliko ang formula, hinihiling siyang baban ang presyo. Mabilis na napansin ni Carlos Tan ang pangyayaring ito. Agad na pinapunta si Alex para hanapin si Juan. Anong nangyari? Sa pagdating ni Alex, medyo nagtaka si Juan. Bagamat maaaring makumpleto ang bomba ng puting buto gamit ang plano, kailangan pa rin niyang bantayan ito, kung hindi, hindi ito gagana. Dahil dito, hindi niya alam ang mga nangyayari sa labas. Tingnan ninyo po agad ang chatbox. Maraming tao ang humihiling na ilabas ninyo ang formula ng bombang puting buto, galit na sabi ni Alex, medyo hindi makapaniwala. Agad na binuksan ni Juan ang chatbox. Tama nga, nakita niya ang maraming masasakit na salita doon. Mayroon pang ang humihiling na ibalik niya lahat ng puntos ng enerhiya na kinita niya dati. Huwag mo silang pansinin. Tulungan mo lang akong bantayan kung may mga materyales pang enhance na nakaligtaan doon. Ang iba, huwag mong pakialaman. Gusto nila ang formula ng bombang puting buto. Paano naman mangyayari iyon? Binaliwala ni Juan ang mga piasong ito. Inilagay niya lahat ng bagong gawang bomba ng puting buto sa pwesto. Sa isang iglap, kalahati ng 100 bomba ng puting buto ang nabenta. Kita mo, mas tapat pa ang mga kilos nila kaysa sa mga salita nila, ngumisi si Juan. Ipinasa niya ang 30,000 puntos ng enerhiya na kakatanggap lang kay Alex. Patuloy mong bantayan ang mga materyales na iyon para sa akin. Basta hindi masyadong mataas ang presyo, bilhin mo lahat. Sa utos ni Juan, walang kahit anong pagtuto si Alex. Oo nga pala, napansin kong may ilang pamilyar na mukha na nagkakalat ng balita, mukhang mga tao ng Grupo Aguila, paalala pa ni Alex bago umalis. Grupo Aguila, Anton Aguila, hindi pa rin sumusuko ang taong to. Alam ko na ang tungkol dito. Bumaba ka na muna. Pagkaalis ni Alex, nag-focus si Juan sa mga materyales pang-enhance na kakatanggap lang. Ang mga nakatambak na iba't ibang materyales ay naglalabas ng hindi mapigil ang pang-akit. Ang mga materyales na ito, malamang ay kayang itulak ang mga katangian ng mecha bakal na higanti hanggang sa limitasyon ng unang antas. Bumili ng mura, ibenta ng mahal, talagang ang isa sa pinakamabilis na paraan para kumita ng pera. Isang itim at gintong liwanag ang kumislap. Lumitaw ang mecha bakal na higanti sa silid. Umupo si Juan, pangalan ng bida, nang nakakros ang mga binti, nagsimulang ay absorb ang tumpok ng mga materyales sa sahig. Lakas dagdag 1, depensa dagdag 1, depensa dagdag 1, depensa dagdag 2, liksin dagdag 2, liksin dagdag 1. Habang nawawala ang lahat ng materyales pang-enhance, na-refresh ang mga katangian ng mecha bakal na higanti. Pangalan ng makina, mecha bakal na higanti. Antas, 1. Lakas, 35. Depensa, 10. Liksin, 10. Misteryo, 0. Eksklusibong modulo, higanti, pantulong na modulo, anyong kuko, mata ng tagamasid. Naabot na ng mga katangian ang limitasyon. Ang susunod ay ang pag-upgrade ng makina. Ang tinatawag na pag-upgrade ay ang makina na napalakas na hanggang sa limitasyon. Kung hindi ito makakalagpas, breakthrough, hindi na ito maaaring magpatuloy sa pag-upgrade. Para makalagpas sa limitasyon, kailangan muna ng OB ng makina, machine core. Salamat sa boss, at 4 na tauhan niya kanina, hindi na kailangang mag-alala ni Juan tungkol dito.
Kumuha siya ng isa pang tumpok ng mga materyales, kasama ang isang ob ng makina na hugis cube. Nag-focus siya, opisyal na sinimulan ang pag-upgrade. Pag-upgrade ng makina, nagsisimula na. Kinakailangang oras ng pag-upgrade, 28 oras. Habang nag-upgrade ng makina si Juan, si Anton Aguila naman ay nagngingit-ngit sa galit sa ligtas na lugar ng Aguila. Noong una, akala niya'y may inis niya si Juan. Hindi niya inaasahang binaliwala lang siya ng kalaban, na para siyang sumuntok sa hangin. Sa sobrang inis ay halos masukan na siya ng dugo. Ibos. Sakto sa sandaling ito, isang tauhan ang biglang tumakbo papasok. Ang mukha ay pinaghalong takot at tuwa. Ibos. Mukhang nakakita kami ng isang halimaw na gintong agila. Halimaw na gintong agila. Agad na naging interesado si Anton Aguila. Ang mga gamit na nahuhulog mula sa piling antas, elite level, na halimaw ay tiyak na mas maganda kaysa sa mga ordinaryong halimaw. Halika, dalhin mo ako doon para tingnan. Sa pamumuno ng tauhan, mabilis siyang nakarating sa isang parke. Pagkatapos ng sakuna, hindi lang mga hayop ang nagbagong anyo, kahit mga halaman ay hindi nakaligtas. Kahit isang damo lang ay maaaring tumubo ng mahigit 2 metro ang taas. Ang mga malalaking puno naman ay tumubo pa ng 10-10 metro ang taas, tinatakpan ang langit. Ang parke na dating lugar para sa pagpapahinga at libangan, ngayon ay parang impyerno na. Ang piling antas na halimaw na iyon, ay isang USA, spotted deer. Bago magbagong anyo, basta pakainin mo, yuyuko ito, napaka-cute. Habang naglalakad, maikling ipinaliwanag ng tauhan. Nang mahawi ang mga damo sa harap, isang dambuhalang USA na mahigit 5 metro ang taas, may 2 pangit na mukha, ang lumitaw sa harap ni Anton Aguila. Ito ba ang tinatawag mong cute? Tiningnan ang nakakatakot na halimaw na ito, napasinghap si Anton Aguila. Gayunpaman, nang makita niya ang mga tauhan na dala niya, mas napanatag siya. Sa dami nilang ito, kahit magpalitan lang sila, mapapatay nila ang halimaw na ito. Mga kapatid, sabay-sabay tayong sumugod. Umungol ang makinang Aguila. Si Anton Aguila ang unang sumugod. Parang isang baboy ramo. Ang lakas ng isang rhinoceros kapag sumusugod ay hindi rin biro. Ang biglaang pag-atake ay direktang nagpatilapon sa dambuhalang USA. Ang ibang mga tauhan ay sinamantala rin ng pagkakataon para sumugod at umatake. Bagamat mayabang at basagulero ang ugali niya, kapag lumalaban, si Anton Aguila ay napakatapang. Gamit ang kanyang kalamangan, mabilis niyang napasuko ang dambuhalang USA, patuloy itong napaatras. Pagkalipas ng 10 minuto, bumagsak sa lupa ang dambuhalang USA, naghulog ng maraming materyales.